narito na ang pera. Ang pinaghirapan mo sa pagkokontrol ng asukal ay hindi mo pa nga napagpapahinahan. Isang araw lang, dalawa agad ang pasanin mong hirap at gastos. Hahaha, tinanggap na ni Itay ang ibinigay ng aking dalagang anak. Anak, ang kinita ko ay gagastusin ko rin para sa'yo. May pera si Itay, kaya si Inay lang ang nasa isip ko. Anak, sa susunod na makakakuha ako ng kita, ikaw muna ang bibigyan ko. Huwag kang magmadali, Xiao Shen. Ikaw rin ay nagkapalad sa bukid mula umaga hanggang gabi. Pag uwi, kailangan mo pang asikasuhin ang kalan na tig 5 kilo bawat isa. Mula noon hanggang ngayon, sobra na ang naibigay mo kay Yuhe. Hindi ko pwedeng tanggapin ito. Mabuti ka kay Yuhe. Mabait ang puso niya, hindi niya hahayaang malugi kayo habang hawak niya ito. 8. Ako. Nahirapan ka, Xiao Shen. Tanggapin mo. Kailangang umuwi pa ni Kuya dahil may ipapaskil na paanyaya ang pamilya para sa'yo. Nasa likod lang ang gastos. Ang halaga mo ngayon ay napakaliit pa lang. Kahit 100,000, hindi pa rin yan maliit. Ipalipat na ang lahat ng kending pang-alis at mga produktong galing sa hayop papasok sa pagawaan. Dumalo sina Sanjin at Erlay sa pabrika para sa rehistro ng opisyal na pamamahala ng trabaho. Ako ang bahala. Maghanap pa tayo ng dalawa para sa paggawa ng mga gamit. Ang bagong nabiling taniman sa Lin ay magsisimulang bungkalin at paunlarin muli. Sabay nating ayusin ang usapin sa bahay. Kuya, noong huli, ang suwail na hambog na iyon ay pumunta pa sa tindahan para hanapin ako. Agad mong ipaalam kay Tio. Ang tatlong nagbebenta ng kending pang promosyon ay isama ang marinated tofu at mga maanghang na piraso. Ipapaskil ng sabay-sabay ang paninda. Makipagkasundo kayo at magpadala ng paninda kasama ang pangkat sa kalakalan. Kuya, kapag hindi abala ang tindahan, magtala ng kita at gastos kasama ang accounting room. Kulong ang pangkat sa kalakalan ng taong hahawak ng mga talaan. Dumating ka ng huli, bunso. Sabihin mo na ang naiisip mo. Sabihin mo sa amin ang dalawang salita ni Yuhe kay Lola. Wala na tayong ikabubuhay at ikakain, pero hindi naman tayo kapos sa perang magagastos. Pero ang pangkat mo, bumili na naman ng kabayo. Nagtanim pa at nagpatayo pa ng bahay. Parang tubig na lang ang labas ng pera. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kaya, pagkatapos ng bagong taon, gusto kong lumabas at tumingin-tingin kasama ang pangkat sa kalakalan. Maghapong abala ka na, umuwi ka at matulog ka na. Ang batang ito, kulang na sa katinuan, lalabas pa rin ng bahay. Bakit hindi pa siya umakyat sa langit? Bumangon na si Yuhe. Sa ikalawang araw ng bagong taon, pupunta ka sa bahay ng iyong lola sa labas. Kung hindi ka pa bumangon, ipapakyaw kita sa saklay. Hayaan mo siyang matulog ng mas matagal sa pagdiriwang ng bagong taon. Magdala ka na lang ng ilang unggoy na bata at pumunta sa bahay ng bay. Nanay, nakatingin pa rin sa amin ang Itay at mga kapatid. Anak, anong damit ang isuot ko para mas maganda akong tingnan? Dumating na sila. Andito na ang mga batang kapatid ko. Iba talaga ang batang iyon na kumakain hanggang magmantika ang bibig. Pag may karne, ninumuyang mabuti pati ang buto at buntot. Isang buong baboy, ilang paalang ang kailangan, at lahat ay dumarating-dating. Ngayon, ang kusina ay sayo na. Bilisan mo at sumama ka sa akin para tumulong, hahaha. Tama na ang paghahalo ng harina at handa na ang malinaw na sabaw. Ngayong tanghali, nakatikim ka na ng tamis. Pagkatapos lutuin, kapag nakita mong malaki na ang apoy, hinaan mo ng kaunti. Huwag mong hayaang dumikit sa ilalim at masunog. Kayo na ang magluto sa bahay. Yuhe, sumama ka sa akin sa kulungan ng baboy at tingnan natin. Ilang araw na siyang nagsasawa na sa pagluluto. Ngayon, gumawa kayo ng salad na repolyo para nguyain niya. Hindi nga niya ikinahihiya ang pagnanakaw. Gaga. Tignan mo kung ano ang kailangang baguhin, malaki man o maliit, dapat may kupon. Ang maliit, hindi kayang maagaw ang malaki. Kapag matagal na hindi nabubusog, magkakaroon ng kakulangan sa nutrisyon at magkakasakit. At isa pa, sa susunod, tuwing maghahalo ng palayok, magdagdag ng dikdikit na bawang na dinikdik. Pampatay insekto, pantaboy espiritu, at pampainit agad yan. Pinsan, gusto mo bang palakihin ang baboy hanggang mahigit 100? Ay, pinsan, magsalita ka naman, huwag ka namang magbiro ng malas. Yuhe, naalala mo pa ba ako? Ha, hindi mo na ba ako naalala? Ang batang mataba ng Ye Mansion, ang batang ginoo ng pamilya Ye, ikaw pala ang laging may dalang kung ano at may utang pang kabayo. Yuhe, parang kamukha po ninyo si Lolo Ye ng kaunti. Anak po ba kayo ni Lolo Ye? Nakita na po ni Yuhe si Tio Ye, siya ang biyenan ko. Ito po si Etyu. Mas masarap pa siyang magluto kaysa sa kusinera namin ng 100 ulit. Kaya niyang kumain ng hindi naubusan ng oras sa bukirin. Kung hindi, 3 araw kang hindi papakainin. Nakita na ni Yuhe ang asawa. Hindi na po kailangang maraming seremonya, dalaga. Hindi ka ba natatakot sa akin? Si Tioye ay anak ni Erhu. Wala naman akong ginawang mali at hindi rin ako may utang na salapi. Bakit ako matatakot? Hahaha. Isa lang naman akong simpleng tao.
Maganda ang katawan ni Loloye. Pakiusap po, pagbalik ninyo, sabihin nyo sa akin. Sa mga susunod na araw, pupuntahan ko siya at ihahanda ko ang masarap niyang kakainin. Naku, wala pa nga akong tanghalian, pinapaalis na agad ako. Hindi ako si Ate Yuhe, nagugutom lang ako. Napadaan lang ako para makikain sa inyo. Hindi pa nga ako nakakain ng agahan. Salamat, Ate Yuhe, ang bait mo. Hindi ko rin alam kung anong gusto ninyong kainin. Puro gawang bahay lang ito, kung kulang ay dagdagan pa. May isang masarap na bagay sa mga paa ng babae. Kung madalas kainin, pampaganda at pampainit ng katawan, nakakapagpasigla ng balat at napakalambot. Ang sawsawang ito, hindi nakakaumay. Hindi masama ang galing mo, binata. Hindi lang ako naparito para kumain. Sa kanlurang bahagi ng nayon, may bakanting lupa na 30 mu. Sabi na ng tatay ko, sayo na. Ha? 30 mu para sa akin. Mga tao ng siyam na henerasyon ng hukbo, hindi basta-basta pupunta sa baryo para lang sa isang kain. Ang babaeng ito, hindi gaya ng dahon ng tsaa. Ano ba siya? Binubungkal lang sa bukirin, sa lupa. Ano ba ang tawag? Halamang pampalit ng ulan. Pinatuyo na, pakuluan na lang at inumin. Sabi raw nakakapawi ito ng init at nakakagamot. Kung hindi sanay uminom ang asawa, may tsaa naman sa bahay. Kyoyi, hindi lang pala kayo naparito sa bahay ko para kumain ngayon. Binata, ang kapatid mong babae ay nag-aaral sa paaralan. Bilang isang pamilyang nagsasaka rin, may tuturing na ganoon. Bakit hindi siya gaya ng mga dalagang kapitbahay na nagbuburda lang sa bahay at naghihintay mag-asawa? Dapat mong malaman, ang mga manggagawang bukid ay nasa hulihan ng lipunan. Kayang mangailangan ng pera ang pag-aaral ni Tioye. Ang sinasabi ninyo na pagbuburda ay ang dalawang tenga ay walang pakialam sa mga bagay sa labas. Sa usaping paghihintay mag-asawa, wala ba sa isip ni Tio sa bayan at Tio sa pamilihan? Ilan ba sa mga mahalika sa korte ang galing sa angkan ng mahihirap? Ang mahihirap, kahit ang mga banal na kasulatan ay hindi mabasa. Anong gagamitin para maging tao? Ang mga ngalakal ay may masama bang katangian? Kapag may pera, pwedeng mabusog ng mainit-init ang pamilya. Pwede ring mapag-aral ang kapatid ko, at makapagbigay ng trabahong may kita at pagkain sa ilang dosenang tao. Kapag nagsalita ang mga nakakatanda, sabi nila ang usapan ay tungkol sa mga opisyal ng korte. Ang nakatatanda ay parang tulis na tumutusok sa langit. Sa hinaharap, mamahalin ng lahat ang kayumanggi at puting mga bagay. Bihira ang taong kumikita ng patas at tapat. Hindi lang siya basta kapitbahay na binata. Hindi rin siya perang madaling maagaw ng kahit sino. Batang ginoo ng pamilya hindi pa gaanong maaga. Wala namang matutuluyan ang mga magsasaka sa baryo. Hindi na kami magtatagal. Yuhe, dalhin mo sa Ye-Mansion ang pinatuyong tofu at maanghang na piraso. Mahilig kainin yun ng lahat sa bahay. Sa ika-6 ng buwang araw, babalik ako sa kampamento. Gusto kong pasalamatan ang pamilyang nag-alaga sa akin noon. Pinatuyong tofu, 200 barya bawat piraso. Maanghang na piraso, 300 barya bawat piraso. Tay, pwede po bang magtanong kung saang direksyon ang bahay tuluyan? Gusto ko ring isipin kung saan patutungo ang susunod na hanap buhay ko. Binata, hindi mo alam kung saan ako naging opisyal. Pero nakapag-ipon ako para sa handaan sa kaarawan ng aking ama. Yuhe, tingnan mo kung gaano karaming magagandang bagay ang dinala ng pamilya Ang telang ito, napakadulas at lambot. Gawan kita ng 2 pirasong panyo, sapat na para isuot itong isa. Tabi mo muna. Nandito na si Yuhe. May sasabihin si Apo sa akin, na pagkasunduan na namin ng ikatlong tiyuhin mo. Sa pagkakataong ito, hindi na pupunta ang pamilya Kung may kailangan, ipagawa mo na lang sa mga taga-bahay. Apo, sa mundong ito, hindi lahat may maaasahang likod. Napakalaki ng pangkat ni Lilohua. May matibay siyang sandalan sa likod. Sabi nila, hindi pa raw sila sapat. Kung gagawa ako ng bandila gamit ang balat ng tigre, marunong din ako ng ganyan. Iyan ang tawag sa pagkuha ng lakas ng iba. Hindi pa man natatapos ang taon, bakit ka pa magpapalit ng damit na yan? Lola, panahon na ng pagtatanim ng lotus sa 2 buwan. Matapos masawaan ng tubig ang bakanting lupa ng ganito katagal, dapat na itong matuyo. Itanim na natin ang lotus ngayon. Sige, huwag ka nang gagalaw. Hayaan mong si Lolo at ang nakababata mong tiyuhin ang pumunta. Naayos na ang karito ng dalaga. Saan mo ililipat ang mga gamit, sabihin mo na lang. Chang'an, magaanan mo ang kilos. Kung may mabangga ka sa kalsada, ako ang hindi mapakali. Opo, ate. Nabangga ko ang sarili ko, pero hindi ko naman pwedeng masagi ang mahal kong puso mo. Apo, bukas ng umaga. Itaas ang buntot. Bawat isa ay may pagitan na 1 metro. Ibaon lang ng 4 o 5 pulgada ang lalim, ayos na. Sa kanal na yon, napakaraming ligaw na lotus, pero wala pang nagtatanim. Napakataba ng lupang ito, sobra naman yata. Hindi ba sayang lang?
Ate, gusto ko ring malaman. Ang putik sa ilalim ng kanal ay malambot at mataba. Nakabubuti iyon sa paglaki ng lotus. Pero bakanteng lupa ito. Kung payat ang ilalim, kulang ang sustansya, at kailangan pang lagyan ng pataba. Ang inilagay natin ngayon ay patabang pang ilalim. Sa susunod, magdaragdag pa tayo ng pataba. Sapat na ang lantarang putik at malalabong tubig. Doon lang lalaki ang lotus na maputi, mataba, at mahaba. Pag akyat mo, isa ka ng malakas na palakol, hindi ka pwedeng lamigin. Hugasan mo ang paa mo at isuot mo ang sapatos. Ayaw na ni nanay na dagdagan pa ang anak ng mga bata. Parang babad lang sa malamig na tubig, hindi ba? Ate, pupunta ako magpakulo ng luya at saa para uminit ang katawan ng lahat. Muntik nang tumaob ang maliit na kubo sa bakuran pagkalipas lang ng ilang araw. Kayo ni Xiaoshu, mag-asawa na kayo. Pag nagkaanak na, kailangan din nila ng sariling espasyo. Kung ayaw ninyong magsiksikan sa isang bakuran kasama ang lahat, maaari akong bumili ng isa pang lote para lang patayuan kayo ng bahay. Xiaoshen, ano bang nangyari sa'yo? Wala naman akong nasabi, Yunhe. May nagawa ba akong mali sa'yo at sa nakababata mong tiyuhin? Ayaw mo bang magsama tayo? Ang guro namin ay nakapagtimpi, huwag kang umiyak, gwapong bata, huwag kang umiyak. Nawalan ako ng kontrol, mali ang mga salitang lumabas sa bibig ko. Kung hindi lalabas at titira, di huwag lumabas at tumira. Ang bagong bakuran naman ay naiwan na sa inyo, may sarili kayong maliit na bakuran. Mas madali ang pagpasok at paglabas, at mas malinaw pa. Talagang hindi ba kami mapipigilan, saan pa kami pupunta? Xiaoshen, bantayan mo ang apoy at mas pakuluan pa ang luya at saa. Pupunta ako at titingnan kung tapos na sila magtanim. Bakit ka na naman nandito? Handa na ba ang luya at saa? Bilisan mo, bilisan mo. Nagluluto si Xiaoshen. Sa isang kainan lang, siguradong maluluto na. Bumalik ka at dalhin mo rito ang luya at saa. Isa bawat mangkok. Ay sa wakas, natapos na rin ang pagtatanim. Sumasakit na ang likod ko sa tagal na nakayuko. Lola, saan galing ang isdang ito? Ipinadala raw ni Kuya Erhu. Sabi niya, nahuli raw sa bundok na kanal. Ipinatikim niya sa inyo ang sariwang isda. Matapos kumain, malalaman mo rin. Yuhe, pwede bang inumin ni tatay ang sabaw na ito? Pwedeng-pwede, pampalakas ito at pampainit sa katawan. Xiao Tao. Ang tagal mo nang hindi dumadalaw. Mula noon, hindi na ako gaanong maayos. Sa mga araw na ito, parang may kung anong bigat sa dibdib ko. Kahit ano nang kainin ko, wala akong malasahan. Nahihilo ba talaga si Xiao Tao? Magiging lola na ako. Yuhe, magiging lolo na ang tiyuhin mo. May apo na ako. Hahaha, Erhu. Pumunta ka sa kanluran ng nayon at ipamasahe mo kay Iay. Kin ang paa ng manugang mo, lumubog na ang araw, tiyuhin. Sa bahay ni Iay. Kin, si Furong na asawa lang ang naroon. Hindi siya komportable mag-isa. Ikaw ang maunang pumunta bukas ng maaga. Hindi naman kailangan. Isang gabi lang, kakain na lang ang bata, habang mainit pa. Huwag mong guluhin. Sa tingin ko, may naipon naman akong biyaya sa nakaraang buhay. Kaya napangasawa ko ang napakabuting tao. May tiyempo at may ani. Patungo sa payapang takbo, 3 buwan ng pagod at nilalabanan ang lamig. Makikita ba ni AI? Kin kung lalaki o babae ang bata. 1 buwan pa lang. Doktor ako, hindi ako salamangkero. Pareho lang na laman at dugo mo ang lalaki o babae. Bawal ang mabigat na trabaho para sa buntis. Sa unang 3 buwan, bawal magbuhat ng mabigat. Bawal maamoy ang usok ng mantika. Bawal mapahawak sa malamig na tubig. Tandaan niyong mabuti. Mula ngayon, ako na ang gagawa ng agahan para kay Xiaoshen. Ikaw na lang ang bahala sa pagkain. Bukas ng 8 araw ng buwan, magsisimula ang trabaho. Nabuksan na ng Laozai ang ilang bakanteng lupa at may mga linyang ginagawa sa mga bahay, naghahanap sila ng tao. Sabay-sabay ang pagdating ng mga gawain. Pero ayos lang, magdadagdag na ng bagong tao sa bahay. Ito na ang pinakamagandang dahilan para sumulong. Hindi iyo ang bagay na yon, ate. Huwag mong itanim sa puso. Masaya si Nanay Shen. Kapag may bakante sa bukid, saka ulit maghahanap ng tao. May napili ka na ba? Magkaisa ang buong pamilya sa pag-asikaso nito. Walang makakatalo sa kanya. Kung ayaw mo, humanap ka na lang ng iba. Nasanay na si Nanay Shen. Maghahanap ako ng oras para malinaw na makausap si Erhu. Masaya ako para sa'yo kapag may magandang nangyari sa'yo. Pero sa kapitbahay, hindi naman naubusan ng anak. Huwag mong isipin na dahil may dugong magkapareho ay pareho na agad. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi mo ba naaalala ang dating mga araw? At isipin mo rin ang husay ni Yuhe. Parehong tindahan. Kaya pag hawak ni Yuhe, kumikita. Kapag kayo ang humawak, puro kakarampot lang ang kita. Hindi ko naman inisip ang mga yon.
Napakarami nang naibigay sa amin ni Yuhe, kaya ang mabuting buhay ay patuloy na ayos, huwag kalimutan ang pinagmulan. Ate, gusto kong kumain ng nilagang pritong pork ribs sa tanghalian. Sige, gagawin ko para sa'yo. Nasaan sina Tiangan at Changping? Ate, ano ang ipapagawa mo sa amin? Tutulungan kita. Bakit nagluluto ka na naman? Hindi marunong magpatakbo ng buhay ang buong pamilya. Pagkatapos kumain, isasama ko ang kambal para tumambay sa bahay ng iba. Nagkamali ako. Ano ba? Sino ba ang nanakit sa'yo? Mas lalo pang ang gumagaling ang mga gamit natin. Sumunod ka lang ng maayos sa akin, kailangan ng maingat na konsensya. Ang maayos at payapang pagpapalaki ng bata at pamumuhay araw-araw ay mas mahalaga kaysa ano paman. Ay! Ay! Hahaha, ate, saan pa ba ako pupunta? Bakit ka pa yumuko ng ganyan? Ate, isa-isa mo ngang sabihin. Kung mag-iingay pa kayo, bababa tayong lahat. Kung hahabulin ang sasakyan, saan pa ba tayo pupunta? Bakit mo ako isinama? Ngayong araw, dadalhin ko kayo para makipagkita sa isang iskolar na Ginoo. Pagdating doon, maging maayos kayo sa asal. 8. Hindi ba yung sinasabi mo ay siye? Yan na ang madaldal. Pinupuri ka ng husto ng guro mula sa Tiangan Academy. Parang lipad ka na yata sa sobrang papuri. Ginoong Ye, bagay din sa iyo ang tawag na yan. Hindi na masabi. Ngayong araw, bumalik tayo sa bahay sa dating daan. Huwag ka nang pumunta sa akademya bukas. Ate, nagkamali ako. Hindi ko dapat sinabi yon. Hindi lang isang salita ang ikinagagalit ko, kundi ang ugali ninyong lahat. Nasabi ko na ang aral ng palakas sa ilalim ng balon. Umuwi ka at sumulat ng 500 karakter. Punasang mabuti ang mukha mo. Kapag nasa mansyon na tayo, huwag mong iwan ang mga tao ko. Nandito na si Dalagalin. Ayon sa utos ni Lolo, hindi na po kayo kailangan pang ipaalam. Sama kayo sa akin. Hala, marunong ka pa palang dumalaw sa akin. Akala ko nakalimutan mo na ang matandang ito. Dinala ni Yuhi ang kapatid para magbigay ng pagbati sa Lolo. Kahit hindi pa umaabot ng 15, maaga pa rin yan sa bagong taon. Ha? Kaya pala tinatawag na may langit sa labas pa ng langit. Noon, yung kaunti kong kakayahan ay wala namang kwenta. Pwede ba tayong pumunta at tingnan kung sino ang magaling? Kapag natapos mo na, ibigay mo rito ang isinulat mo. Kapag hindi mo na isulat, huwag ka nang pumunta ulit. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag kang basta-basta sumingit ng walang pakundangan. Tama ba na si Ye ang lolo at ang tiyo Ye ang mga taga-tubig? Gusto kong itanong kung kaya bang tumakbo ang mga kalakal sa dagat, at kung maayos ba ang takbo doon. Bakit mo pa tinatanong iyan? Hindi na sapat ang mga kalsada para sa takbo mo. Gusto kong pumunta sa dagat at magtinda ng isda. Lolo, hindi naman walang hanggan ang kinikita sa bawat daan. Gusto kong malaman ang daan papunta sa negosyo sa dagat. Ikaw na batang yan. Talagang malaki ang tiyan mo. Ang negosyo sa dagat, huwag mo na munang isipin ngayon. Hindi pa hinog ang panahon. Unahin nating buksan ang kalsadang pangkalakalan sa tabing dagat, ganoon din. Ye lolo, kulang na kulang ang tao sa bahay namin. Gusto naming bumili ng mga tao. Sabi nila, walang ganyang karapatan ang mga magsasaka. Pumunta ka at hanapin ang matabang pamangkin mo. Kasama niya ang asawa ko. May pinupuna siya sa ibang tao. Madali lang ito. Bumili ka sa ngalan ng pamilyang Ye, tapos ipasa mo na lang sa akin. Huwag kang mag-alala, sa loob ng 2 araw maihahatid na sa inyo ang tao. Hoy, maliit na tiyo, bukas, ikaw ang pumunta sa pamilyang Ye para maghatid ng bagong taon na regalo. Si Lolo Ye ang mamamahala sa pagdiriwang sa bayan. Papasukin mo na lang kung papasukin. Kung hindi papasukin, huwag mo nang papasukin sa pintuan. Huwag kang maghanap ng gulo. Alam kong hindi ako maghahanap ng gulo. Nanay, bukas ikaw at si kuya ang pumunta sa bahay ng lola sa labas para maghatid ng bagong taon na regalo. Isama ninyo rito ang buong pamilya sa labas para kumain. Tiangan at Changping, kayo ang maghatid sa eskwela ng mga regalo. Ibalik niyo sa akin ang bilang pagkatapos. Laowu, bukas ng maaga, puntahan mo ang pamilya ni Ginoong Kim. Imbitahan sila para kumain. Lumapit ka rito, batang yan. Matabang pamangkin, gusto kitang pigain sa inis. Hahaha. Nakabili ako ng 20. Ikaw, 15 ang gusto mo. Yung hindi pinili, iuwi ko. Kung ganun, kung magugustuhan ko ang lahat, pwede ko bang iwan lahat? Hahaha, lahat bumaba na. Umupo kayo sa ibabaw ng maayos, parang mga lolo na nakapila. Hahaha. Lahat ng ito ay ibinebenta ng mga taong may kaso. May ilan pang may matataas na pinto. Kailangan mong bawasan ang loob nila. Nakahilera na ang mga tao mula sa silangan. Maaari po kayong pumunta at pumili. Paano mo nalaman na taga-silangan ako? Binanggit na yon ng asawa ko. At saka, ikaw lang ang may matang mapanuri.
Anong pangalan mo? Alin sa kanila ang pamilya mo? Ang nanay ko ay pangalawang asawa ni tatay. Isa akong tunay na malaking dalaga. Noong nakaraang buwan, sa 300 barya, ang pamilya ko ay bumibili lang sa mga magsasaka sa nayon. Kayo yung mga bagong bungkal lang, puro lugaw at sako ng bigas ang pangako. Kung gusto ninyong maiwan, kaya naming pakainin kayong busog. Niloloko mo ba ako? May sakahan ba talaga kayo? Nagpapakadukha ka lang ng sadya. Pinilipit niya ang daliri ko. Yaan mo, kung saan binili ng pamilyang ito, doon din ibalik. Sandali. Sa 2 sentimo na ito, gusto kong magbayad ng pera. Bigyan mo na lang ako ng 1 piraso para makabili ako ng tubig sa daan. Alam ng bata kung paano ito asikasuhin. Kaya pala si Zhao Zong, utusang lalaki lang ng pamilyang Dong. Noon, bantay siya sa mansyon. Lolo, may pangalan ako. Lahat po ako tinatawag na ulol ng mga ate. Hindi ka naman ulol, bunso. Mula ngayon, Tian-Tian na ang itatawag sa'yo. Matamis din kasi ang candy namin. Salamat sa pagbibigay ng pangalan, Pamilya Xi. Salamat sa pagtanggap sa amin, Pamilya Xi. Nagtatrabaho pa rin si Zhao Zong bilang bantay. Si Yaos pa ang pinapunta sa bakanteng lot para tumulong. Akin ang kusina, ako ang bahala. Kay Lolo ang mga karwahe at kabayo. Si Kuya ang bahala sa mga poste at haligi. Ang pamangkin ang tumatakbo para sa mga gamit. Hindi mo pa nga sinasabi ang sayo. Babalik sa pamilyang Dong. Noon, ako yung maliit na tagapaghatid sa labas na tindahan. Si Tiawu ang bahala sa kusina. Si Wuchuan ang bahala sa bukirin. Sumama ka muna sa tito mo. Lolo at Lola, humanap muna kayo ng mga lumang damit at palitan muna ninyo sila. Ay, Tiawu, pakuluan mo ang malaking kawan ng tubig. Hugasan ninyong lahat ang sarili ninyo. Sunugin lahat ang lumang damit. Nanay, pakuluan mo ng kaunti ang malabnaw na lugaw at gawing mga cake. Ang hiniwang labanos na tuyo, ipatong muna sa ibabaw. Parang may laman pa rin ito. Noon, kahit sa loob ng bahay na yon, hindi ako nangahas magsalita ng malakas. Yuhe, Lola, hayaan mo akong magdala ng tsaa sa inyo. Nakangisi siya habang hinahaplos ang kilay niya. May ginagawa ka ba namang kalokohan? Huwag kang mag-alala, matabang bata. Alam ko ang lahat ng nangyayari sa bahay. Sinabi ni Ginoong Ye na kapag may libreng oras ka, puntahan mo ang bahay niya. Wala naman siyang sinabi. Ituring mo na lang ang lahat sa pamilyang Lin na parang sarili mong pamilya. 3 beses siyang pinalaya sa isang araw. Ang lumang bahay ng pamilyang Lin, sarili naming bakuran, 3 beses talaga. Ano ba ang maari kong gawin ngayon? Bahala na, pumunta muna ako sa bukirin at pag-alagala roon. Yuhe, bata, lumayo ka ng kaunti. Puro sanga ng puno ang nasa paligid dito. Baka sakaling mabitin ka, ano ang gagawin mo? Subo, ayaw mo ba akong paalisin dahil istorbo ako? Saan naman ang galing iyan, huwag kang basta humula. Nakipagsabayan kami sa lumang bahay. Puntahan mo at alamin kung gaano na ang usad. Noong huli, ikaw mismo ang nakabangga sa akin. Pero hindi ko alam, haha. Inis ka ba sa batang iyan dahil istorbo? Sige na, sige na. Ikaw ang pinakatamad sa tingin ko. Yuhe, huwag ka nang lumapit, dito ka na lang manood. Madudumihan ang sapatos mo sa putik at mga tipak na laryo dito. Ah, kaya pala nariyan ang palusot nila. Akala nila makakahanap sila ng dahilan para tumakas. Kung hindi ako tanggap ng magkabilang panig, aalis na lang ako. Matapos ang gulo sa Sanshen, sana tapos na rin ito ngayon. Ano bang hinahabol mo sa ilalim ng tirik na araw? Umuwi ka na at magpahinga. Sa lagay na ako pa, bilang isang kapamilya, hindi man lang makapagpahinga sa bakuran. Hindi pwedeng magpahinga. Pumunta ka sa kusina at silipin mo. Tiawu, ano ang ulam sa tanghalian ngayon? Naipadala na ba ang tsaa at tubig? Sa tanghalian ng pamilya Dong, 2 kahon ng nilagang buns na may gulay at karne, pati noodles. Malutong na ginisang noodles na wala ng sahog. Piniritong bituka na malutong sa sobra. Para kay Yang Madambay, may inihandang nilagang itlog. Ngayong araw, araw ng pagtatanim. Sa nilagang repolyo at baboy, dagdagan mo ang karne. Sa dried bean curd, dagdagan mo ang mantika. Unang pagsilbihan ang mga tao sa looban. Kayo na ang kumain ng natitira. Magpadala ng tsaa at tubig kada 1 oras. Huwag ninyong hintaying mauhaw pa bago ninyong maisip na ayos na lahat ng maayos. Pwede nang makampante ang pamilya Dong. Naihanda na ba ang lahat ng gamit para sa klase? Ayos na lahat, Ginoo, ang bisita sa hapon ay nakauwi na. 2 araw na walang klase. Tamang-tama, may gusto akong sabihin sa inyong 4. Inimbitahan ni Yefu siguro 5, kayong 4, sabay kayong mag-aral. Totoong parang nasa larawan lang. Sabi lang ni Lolo Ye ay kambal na lang. Pupunta ba tayo?
Mahirap ang pagsasanay sa pakikipaglaban. Mahusay ang pag-alaga ninyo sa mga matatanda. Kaya pa ba ninyo? Ate, hindi namin kayo ipapahiya. Bawal mag-inay sa bahay eh. Kayong apat, sabay na umalis at sabay na bumalik. Huwag na ninyong pag-alalahanin ang pamilya. Naalala na naming lahat. Tinuturing pa rin kami ni ate ng mga bata. Mas matangkad pa kami sa kanya, haha. Pagkasabi ng mga batang ito, nagkagulo na agad ang lahat. Tumigil na kayo lahat. Naiuwi na ang mga pasaway na bata sa bahay, sa wakas malinis na. Narinig nila, tiyak na masasaktan sila. Gusto pa nilang manatili sa bahay para samahan ka. Yuhe, salamat. Lahat ng kabutihan mo ay naalala ni Xiaozi. Dapat mong tandaan ang kabutihan niya. Ang maitutulong ko ay bilang kapatid lang, hindi bilang utang na loob. Kung may pagkakataong hindi na makakatulong, huwag ka na ring magkimkim ng sama ng loob. Alam kong mahal na mahal ni Yuhe si Xiaozi. Naaalala naming lahat ni Napan. Alam ng kuya mo na mabait ka kay Yuhe, huwag kang mag-alala. Pamilya lang tayo, huwag nang pag-usapan ang dalawang angkan. Magpahinga na lang ng maayos si Xiao Shen habang nagdadalang tao. Anong nangyari kay Tiantian? Sino nung nang api sa'yo at umiiyak ka pa? Si Tiantian ang nagkamali. Hindi dapat palihim na kumuha ng candy si Tiantian. Kinuha ni Tiantian ito mula sa gilingan. Kung hindi kinupop, nabawasan na sana ito. Sinabihan ako ng asawa ko na ako na ang humingi ng tawad. Ang tawag sa akin ay Tiantian. Gusto kong tikman kung matamis nga. Lumalabas pala at nangupit ng tira-tirang asukal sa pagawaan. Nakita siya ni Aling Yao. Sige na, huwag ka nang umiyak. Kapag umiyak ka pa, hindi ka na maganda tingnan. Sige, tanong ko sa'yo, matamis ba iyang kinuha mo? Ang marunong umamin ng pagkakamali ay mabuting bata. Ang mabuting bata may gantimpala. Kung kakain, doon na sa pinakamabuti. Ang mga bagay na itatapon na, hindi pwedeng kainin. Sige na, maglaro ka na, bunso. Binugbog ka ba ng kabilang bahay at ibebenta ka na nila? Hindi naman ako binugbog ng kabila. Binigyan pa nga nila ako ng maraming candy. Marami na tayo sa bahay, huwag masyadong masanay. Kailangang may disiplina. Alam ko sa puso ko, pagkatapos nito, kailangan pang alagaan ni Lola ang bahay. Mabuti ang kabilang bahay. Pumunta ka sa bahay ng mga Lao. Pagdating ni Erhu sa bakuran, sabihin mong hinahanap ko siya. Hanapin mo si Wushan, isama mo rin siya rito. Huwag mag-alala ang kabilang bahay. Ano nang pakay sa akin ng kabilang bahay? Pasok ka muna, maupo ka at maghintay sandali. Ano naman ang pakiramdam mo matapos manatili sa tabi ng kapitbahay ng ilang araw? May gusto ka bang sabihin? Sana isang pamilya na lang tayong busog at payapa, walang hiwalayan. Iyan ang hiling ko sa buong buhay ko, haha. Mr. Qian, ano nang pakay mo sa akin? Nagtatabi ako ng laryo ngayon. Kung wala lang akong gagawin, uwi na sana ako at magtrabaho. Kuya Erhu, maupo ka at uminom ng tubig. Hindi ko pa nga nasasabi ang lahat. Wushan, marunong ka bang bumasa? Marunong ka bang sumulat ng mga bilang, hindi ko kaya. Kung gusto mo, matututo rin ako. Mahira iba ang magbasa. Simula ngayon, araw-araw pagkatapos kumain, sumama ka sa munting tiyo ko para matuto. Naiintindihan ko na, Mr. Qian. Wushan, gusto kitang isama sa pamimigay ng paninda kasama ng ikatlong tiyuhin ko. Matutong maghatid ng paninda at alamin ang mga tuntunin, pamamalagi sa tindahan at paghatid ng paninda. Pati ang maitim at masangsang na amoy sa daan. Kaya pala ako ang gusto nilang gamitin sa inyo. Kailangang mahuli natin ang pagkakataong ito. Huwag kayong mag-alala. Naiintindihan ko, sisikapin kong matutong mabuti. Nahanap ko pa nga para sa inyo ang isang kapalit. Nasa inyo na lahat ng pagpapaunlad. Hahaha. Hindi ba yon tanga naman? Why are you? Ikaw lang din ang tanga na yon. Ikaw ang kapalit ko. Pwede bang palitan niyo ako ng tao? Kuya Erhu, mas malaki sigurong kikitain mo kung ikaw ang sasama sa paghahatid ng mga paninda. Pero kailangan mo pang matuto at gumamit ng isip. Ate Yuhe, huwag kang mag-alala. Ako mismo ang maghahatid ng mga paninda. Pagbalik ko, kakausapin ko ang nanay mo. Kapag ang manugang na babae ay may maaasahan, saka lang matatag ang buhay. Nakahanap na ng dalawang. Ang isang biyudang may kasamang anak ay madaling magustuhan. Pero ang isang dalagang anak ay masyadong pangit. Bakit naman ganyan si Erhu? Bakit puro may dalang anak ang hinahanap mong saling pusa? Mas mabuti yung pakakasalan na may dalang anak. At least, mas kaunti ang makakain niya sa bigas ng bahay namin. Sa tingin ko, mas mabuti na lang ang mataba. Akala mo ba mas maganda ang mataba? Ako na ang magpapapunta sa nanay ko para mamalimos ng kamay ng babae. Kapag si Qian Lozi ang ipinalit sa akin, hindi ko siya mapapansin. Siya talaga ang tanga, hahaha. Binubugbog siya ni Wushan. Bakit nagkagulo naman? Hindi mo pa pinipigilan, naglalaga ka pa ng mantika. Lola, huwag ka nang makialam, hayaan mo silang magtalo, mas lalong lalalim ang samahan nila. Hahaha. Ikaw na matakaw na batang ito, nagnakaw ka na naman ng pagkain. Hindi ka pa naghuhugas ng kamay. Yenen, Lola, sabi mo nga naman, kahit kumain ng marumi, hindi rin nagkakasakit.
Ano ang kailangan ni Yuhe kay Lolo? Busy pa ako rito. Mamaya pa magkakape si Lolo. May mahalaga siyang pakikipagkita sa inyo. Pinapunta ko silang dalawa para maghatid ng mga paninda kasama si Bunsong Tio. Gusto pa nilang magbukas ng daang pangkalakalan papuntang silangan gamit ang mga tao sa nayon. Ikaw at ang iyong Bunsong Tio, pag-isipan niyo ng mabuti. Walang tutol si Lolo. Ate Yuhe, hinahanap mo ako. Munting unggoy, kumusta na si Lola at ang nakababatang kapatid mo? Nagugutom ka pa ba? Noong huli kitang tanungin, may tanyag ka na bang pangalan? Nasabi mo na ba sa bahay? Malapit ka ng maging malaking bata. Kapag nag-aaral, hindi pwedeng laging palayaw ang tawag. Ate Yuhe, tulungan mo naman akong pumili ng pangalan. Hindi marunong bumasa at sumulat si Lola. May gusto ka bang salita? Mahilig ako sa mga salitang may tinta. Mukha kasing napakahirap sulatin. Kung gusto mo ng mga salitang may tinta, kailangan mong pag-aralan ng mabuti. Alin sa dalawa ang pipiliin mo? Gusto ko pa rin ang salitang may tinta. Pag-aralan ko talaga ng mabuti. Ang talatang ito. Gamitin mo naman ng maayos para sa kapatid ko. Pangalan ng lalaki ito. Bakit hindi na lang Xu Wenjin ang ipangalan mo sa kapatid mo? Ha? Salamat at Yuhe. Mahilig kaming magkapatid sa mga may titik at may tinta. Ang ganda ng pangalang ito. Si Xu Wenmo ay narito. Hahaha, Xu Wenmo. Gusto mo bang pumunta sa paaralan at matutong bumasa at sumulat? Sabi ng lola ko, 1 taon pa. Sa susunod na taon, pag-aaralin mo ako at ipapabasa kita. Lahat ng gastos ako na. Ang mga kasing lahi at may talino, may pagkakataon lang ng 2 ulit. Kung hindi makapasa, babalik ka na lang para magtrabaho. Huwag kang mag-alala, Ate Yuhe. Mag-aaral akong mabuti. Kapag natuto ako, babalik ako at akyat sa opisina. Pero kailangan may kasulatan at pirmahan. Bawat sentimong gagastusin mo, kailangan mong lagdaan. Yuhe, anak siya ng marangal na angkan. Pagkatapos nito, baka ayaw na ni Xu na makipagkalakalan sa pamilya. Kung ayaw niyang pumunta, bayaran na lang niya ang utang. Malaki ang kita ng ating paggawaan, hindi tayo maubusan ng tao. Tio Lin, ano ang hawak mo sa kamay mo? Suwang, nagkaroon na ba ng malaking gulo ang anak niyo sa paaralan? Tinawag si Xu Sigdob para sa klase, tapos tinuruan pang tumahol. Saan ba ako nagkulang para hindi ako makabangon muli? Ito ba ang dala ni Wookie? Hindi ka ba pa rin ang gustong kunin ng unggoy? Tumagilid si Xu Wenzhou at gumulong ng malakas. Ibigay na lang sa akin si Sigdob ng pamilya. Tio Lin, 4 na anak ko. Hayaan ang batang iyan na sumakay pa ng ilang ulit. Bakit hindi pa dumarating ang kupal na yon? Kailangan kong lumiban sandali at tingnan ang pamilihan sa bayan. Chang'an, bakit nanginginig ang kamay mo? Nalaglag na sa mesa ang mga ulam. Akala mo ba gusto namin? Naiintindihan mo ba ang pagbagsak at pagkadapa? Sa isang araw na puro batuhan ng laryo, hirap na akong magtaas ng kamay kahit kumain. Kailangan niyong mag-aral ng mabuti. Ito ang pagkakataong hiniling ni Wookie. Alam ko na, kuya, alam ko na, tagapamahalalin. Ang tiyuhin niya at ang guro ay nagpapahinga. Pupunta ako para tawagin si Yuhe. Mabait na bata, huwag kang sumigaw. Siguradong abala ang batang iyan hanggang hating gabi. Maghintay tayo sandali. Yenan, ang tamis ng maliit. Pasok ka, bumangon na ang tagasilangan at naghuhugas na ng mukha. Ang init ng araw, tumatagaktak ang pawis ng tiyuhin. Pinainit na ng 2 ulit ng albularyo ang kanin. Ito ang totoong 2. Tian, sino ba ang nagbasa sa damit na sinasampay mo at nabasa tuloy? Ipinaasikaso ako ni nanay sa tagasilangan. Gagawa ng maliit na pigtail ang tagasilangan. Siyaw naman ay talagang mapagbigay. Hindi naman ako balak maghanap ng pigtail. Bakit nakahila kay Wookie? Kasama ka na naman ba ng guro kagabi at puyat na naman? Lola, hindi ako gutom. Ayaw ko munang kumain. May sakit ka ba? Bakit wala kang gana kumain? Wala naman akong problema, kagigising ko lang at ayaw ko munang kumain. Lola, huwag po kayong mag-alala. Mabilis na kayong kumain, malambot at masarap ang bagong luto ni Albularia na itlog na nilaga. Hindi ba ito si Xiaoshen? Mahilig kumain ha? Anay, inagaw mo na naman siya. Kung maaga mo siyang kakainin, ano naman kung kakain siya mamaya? Buntis si Xiaoshen, huwag mo siyang inisin. Na, Tian, bakit parang dito lalo akong nagugutom? Umupo na kayo, ako na ang magdadala ng tubig para sa inyo. Bumalik na ang naghatid ng kalakal noong mga nakaraang araw. Mabenta ang mga paninda. Marami pa silang dagdag na order. May dala silang order na 2,000 gin. Kailangan pa nating gumawa ng mas marami. Tio, naghanap ako ng karpintero para gumawa ng tulos ng kabayo sa malaking kariton at naisip ko ang paraan. Kapag sinabi ng tauhan sa akin ang tungkol sa mga kalakal, makakatulog ka ng panatag. Ang talas talaga ng batang ito. Sa dami ng ganitong gawain, ni katiting na gulo, hindi siya natitinag. Tio, may dumi ba sa mukha ko? Tinititigan mo ako ng kalahating araw. Ikaw na bata ka, sabihin mo nga, paano ba ayusin ang usapin ng kasunduan? Tio Li Shibo, ipakikilala ko sa inyo ang 2 tao. Tian, tawagin mo si Wushan at Li Erhu para pumunta dito. Sasabihin kong hinahanap ko sila. Naiintindihan ko na, tagasilangan. Ang batang ito ay mukhang mabuti. Saan galing?
Anak siya ng nasa silid panggamot at tumutulong sa pagtakbo ng mga Iran. Hayaan mo na ang bata sa tabi mo. Kailangan niyang matuto pa ng mga alituntunin at ng mga totoong kakayahan. Gasilangan, hinahanap mo kaming dalawa. Ito si Ginoong Bai, ang namamahala sa pangkat ng kalakal. Ito si Lishibo. Umupo ka. Kayong dalawa, ipakilala ninyo ang inyong sarili. Nakakita na ba ang baka sa taga-silangan? Nakakita na ba ang malaking pusa sa kapatid na si Yuhe? Paano ba lahat ay naugnay sa kariton ng mga hayop? Baka sa susunod, ang mga kasama natin sa negosyo ay hindi lang puro palabas na pangalang bulaklak. Umupo kayo. Pag-usapan muna nila, ako na ang pupunta at titingin. May malaking order na. Dapat pasiglahin natin ang lahat. Hanapin agad si Yuhe. May dumating na magulong tao sa bayan. Hanapin agad si Yuhe. May dumating na magulong tao sa bayan. Buti na lang, Ushan. Bilisan mo at hanapin ang pamilya mo, ako na ang pupunta ngayon din. Nasaan ang pamilya mo? Ano ba ang sinisigaw mo? Kung sisigaw ka pa, tatakpan ko ang bibig mo. Ano ba ito? Nandito si Ginoong Xiang na tinatawag na siya ng lahat. Nagmamadali akong hanapin ang pamilya ko. Lola, bilisan mo at kunin ang pera. Dalhin mo lahat ng salaping papel. Yuhe, samahan mo ang iyong tiyo para sakyan ang kabayo ni Lishibo. Tulungan mo kami agad, bilisan natin. Sakay. Aray-aray. Kailan pa natuto si Yuhe sumakay ng kabayo? Hindi nagkakandara pa para gumanti. Parang 3 araw nang walang kain. Ang kabayong iyon ba ang pinapatay ng kuya mo? Hindi pa kami nakarating sa'yo. Pumunta si Yuhe sa nayo ng Xilin at doon tumira. Hindi ka ba kakain dito, Yuhe? Huwag mo nang alalahanin, may kasama mo ako. Ikaw muna ang maghintay rito. Papasok muna ako para magtanong. Pasensya na po, kuya. Ang mga matatandang nakasakay sa kabayo ba ay lahat nakatira rito? Ay, ama. Dumating ang baliw. Hahaha, dumating ka rin sa wakas, baliw na ito. Yuh! Bumaba ka mula sa likod ng tiyo mo. Tiyo ma, ang kabayong ito ay binili dati ng aking tiya bilang regalo. Uminom ka muna ng tubig at magpahinga. Mamaya, isasama ko kayo para tingnan ang mga kabayo. Tiyo ma, bakit kayo huli nang bumalik sa pagkakataong ito? Ay naku, umalis ang asawa ko. Nag-asikaso ako ng mga bagay sa kabila ng hangganan. Naantala ako, kasalanan ko, masyado akong padalos-dalos. Sayang naman, tiyo ma. Ito ang dati naming lugar na inuupahan taon-taon. Pwede tumira rito ang mga taga na yon. Magbayad lang ng kaunting upa. Tiyo ma, ilang kabayo ang dinala mo ngayon? Kumusta ang kalidad at magkano ang presyo? Mas mabuti kaysa sa batch mo. Nga. Ang ibig ng tatay ko, lahat ng mga kabayong ito ay napalahi na. Papaluin kita, loko kang bata ka. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Sabi ng kabayo, ayos lang. Kapag malinaw ko na siyang natanong, ayos na. Ay, ang mga kabayong galing sa labas ng hangganan ay kailangan talagang gamutin. Baka may dala silang sakit na nakakahawa sa mga kabayong pangpalahi. Kaya pala, para maiwasan ang sakit sa mga kabayong pangpalahi. Sa magkabilang panig, nakatala lahat sa listahan. Mukhang mas mataas ng kaunti ang presyo ng kabayo sa pagkakataong ito kaysa sa takdang presyo sa hukuman. Marami ring gasto sa daan. Mga Ginoo, sa negosyo ay unahin ang pagsusuri ng paninda bago pag-usapan ang presyo. Ay naku, mga kapatid. Ano ba ang sinasabi ninyo? Noon, ilang batch ba ang napagkasunduan? Ang presyong 80 leyang na ito, medyo makatwiran na. Siyam na 10 leyang bawat kabayo. Hindi pwedeng ibaba pa. Lalong lumalalim ang nilalakaran, ni anino ng kabayo hindi na makita. Kapag naglakad ka pa ng ilang dosenang hakbang, bakanting lupa na yon, nakatali lang doon ang mga kabayo. Dito pala ay natatago. Talagang ang magandang lugar para mag-alaga ng kabayo. Tiyo ma, 70 liyang bawat kabayo. Lahat ng mga ito, kukunin ko na. Totoo ba yon talaga? 30 kabayo, kukunin lahat.
Napakaganda. Katatapos lang magbenta, uwi na agad para tingnan ang bagong sapatos ng anak ko. Hahaha, ang mokong na ito, 3 araw ng bukang bibig ang bagong sapatos. Sabi nila, malakas daw ang benta nila ngayon. Kasama ang matandang tao at ang mga alagad niya, umuwi na rin para tumulong. Isang dalagang kasama sa kumpol ng mga lalaki. Talagang walang galang, wala kang hiya. Sisirain ko ang bibig niya. Ang taong walang mabuting hangarin, kahit ano pa ang tingnan, marumi. Aray aray aray. Ngipin ko. Ang babaeng yon, dapat talagang maturuan ng maayos. Tio, huwag ka nang magtampo, may mas mahalagang bagay pa. Pumunta ka sa himpilan ng county at gawing mas maayos si Maki. Hindi na lang ako sasama. Mag-ingat kayo sa daan. Huwag mong ikimkim sa puso mo. Naiinggit lang ang babae na yon dahil kaya mo. Pagbalik ko, hihingian ko ng tulong si Lola para pagalitan siya at ipaghiganti ka. Ayos, ipagkakatiwala ko na kay Lola. Bagalan mo lang sa paglakad at huwag masyadong madaldal. Sino ba ang babaeng yon? Kilala mo ba siya? Ay, babae yon ng asong kapitbahay sa likod. Ang pagkain sa bahay namin noon ay galing lang sa kanya, kaya huwag mo na siyang banggitin. Alam ko, busy ka kaya nakalimutan mo ng kumain. Kaya ko nga dinala ito para sa'yo. Kumusta na ang kambal? Hindi ba sila napapagod sa kakasigaw? Huwag na ngang banggitin. Kagagaling lang at araw-araw na maingay, gusto pang sumakay ng karwahe papunta. Sabi nila, napinsala raw ang binti niya. Ngayon at madilim na, tumatakbo pa siyang papunta sa Ye Mansion. Pagbalik niya, pati ang amoy niya ay hindi na makakainis. Inimbitahan na ni Yefu ang isang guro para magbukas ng pribadong paaralan. Lahat sila naiwan sa mansion para mag-aral. Sakto, pitas ng kahel. Pahambog lang ng 2 salita sa paaralan at lilipad na agad. Hihintayin ko sila rito. Bigyan mo ang mga bata ng kaunting merienda. Kuya, hintayin mo muna ako, pupunta ako sa higaan ni Tio para silipin at punasan ang bibig. Malapit nang mag-12 anyos ang dalagang ito, pero kumakain pa rin ng ganito. Kuya, narinig ko na maraming tindero sa kalsada ang gustong gawin kang manugang. Ano ba namang iniisip mo? May naglapit na naman bang tagapamagitan? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Yuhe, hahaha, naku. Dahan-dahan lang, Tio. Lumayo ka. Ang lakas ng puwersa mo, hindi ko alam na pinamumula mo na pala si Apo. Pumayat na kayo, busy na ba kaya nakalimutan ng kumain? Kapag may oras ka, puntahan mo ang lola mo sa labas. Araw-araw kanyang binabanggit. May bagay si Yuhe. Basta tungkol sa tinda ng karne sa kabila, usap-usapan doon. Yuhe, yung tindahan ng karne sa kabila. Inutusan ng amo si ibang tao na alamin ang tungkol sa anak ni Erhu sa nayon nyo. Gusto niyang maghanap ng kapareha si Erhu. Alamin mo muna kung ano ba siya. Talagang magaling at masipag ang dalagang iyon. Isang mahusay na kamay, 3 tungkulin ang kaya. Isa lang ang problema, medyo mataba siya. Kaya kanyang buhatin ng isang kamay lang. Sa bahay, siya lahat ang gumagawa ng pagkatay ng baboy at pagtitinda ng karne. Hindi naman ako kasundo sa kanya. Bakit ako pa ang gagaya sa kanya? Kasi mataba, kaya mahusay sa pagkatay ng baboy. Marami ang ayaw na pakasalan siya, nagmamadaling maging biyanan. Magkakapatid ang pamilya ni Erhu, 4 sila, pero isang kubong lang ang bahay. Ang kuya niya, napangasawa ang isang biyudang may dalang anak. Ang iba, binata o dalaga pa. Pero si Erhu, kasabay kong magtrabaho. Balak kong isama siya sa akin sa paghatid ng paninda. Sa ilalim ng pamumuno mo, kailangan yung talagang kapaki-pakinabang. Sa tingin ko, ang kabutihang magtrabaho ng masipag at may tamang asal, ay pwedeng magtagumpay. Anong dapat katakutan kapag kapos sa pera? Papalala lang ng papaganda ang mga araw. Hahaha, ate, nakarating ka na pala. Akala ko nakalimutan mo na ang mahal mong kapatid. Ate, nami-miss din kita. Haha, ang laki mo na, pero nagpapababy ka pa rin, ha? Ang tanda mo na, nagpapababy ka pa. Huwag mo akong pupulaan, namumula rin ang mukha ko. Mahal kong tiyahin, nami-miss din kita. Sa bahay mo, maging mabait kang kumain at huwag mapili. Matalas ang dila ni Liu Chengzi. Hindi pa nga kami. Kung sinasabi mo na mas pinapahalagahan ko ang nakatatanda at inaalala ko si Xiao Bei, ano ngayon? Gutom na siguro kayo. Halina kayo dito at kumain. Mas nakakapagod pa ba ang pagsunod kay guro? Huwag puro ensayo ng pakikipaglaban, maantala ang pag-aaral. Ate, huwag kang mag-alala. Pinuri pa nga kami ni guro ngayon, hindi mababawas sa klase ang iyong mga aralin. Ang batang ito ay sobrang sensitibo, mas mabuti nang mas bantayan siya. Kapag may kabayo na, pwede nang magnegosyo sa malayo. Ang totoo, wala nang ang bahay sa pamilya, hirap na hirap kaming kumita. Pumunta muna tayo sa bayan para bumili ng 2 asno. Isang araw na pagod, isang araw na pahinga. Ay, naku, matanda na talaga. Ang batang iyan, isang biyahe lang ay malaki na agad ang naipon. Sino ba ang hindi matutukso?
Lahat yan, kita niya. Gawin mo lang ang gusto mong gawin, kung paano mo gustong gastusin. Kaya niyang buhayin ang sarili niya, ikaw talagang matandang liko. Isang salita ko, 10 salita mo naman. May tinitignan ka bang misis ng iba? Erhu, anong ginagawa mo? Huwag kang maingay, kuya. Huwag mong iparinig kay Lolo. Bukasin mo na lang ako bukas. Huwag mo akong isama. Ang galing mo talaga. Baka putulin ni Lolo ang binti mo. Igalaw mo pa ang kamay at paa mo. Magtrabaho ka ng maayos para may makain tayo. Kapag napagod si Lola, hayaan niyo siyang magpahinga muna. Ako ang bibili ng adobo. Ang may buhat na anak ng kapitbahay. Sino ba ang hindi makakainggit sa akin? Pumunta si Xiao Tao sa bahay ng kapwa niya buntis para makipagkwentuhan. May sasabihin ako sa'yo. Xiao Tao, alam mo ba kung ano na ang sinasabi sa'yo ng mga tao sa nayon ngayon? Sinasabi nilang lahat ay kapitbahay ang dinadamba mo. Sino ba ang magsasabing tanga ako? Talagang kapitbahay ang idinidikit niya. Ang babae, na humaling lang sa pera, hindi man lang mag-isip, ano bang kinalaman niya sa mga gamit ng pamilya Lin? Kung ibinigay lang ni Yuhe ang bagay na yon sa kanya, mayroon sana siya. Kung hindi ibibigay sa kanya, wala rin naman. Kapag maayos ang pamilya Lin, saka lang tayo makakasabay. Ikaw, bilisan mong kuskusin ng maigi ang mga basket. Bukas kailangan ko pang magbenta ng tuyong tokwa. Ay, alam ko nanay. Yuhe, mula umaga hanggang gabi ay nagpapahinga ka lang. Matalino talaga ang batang ito. Ano naman ang problema niya? Noon, kahit kalahating araw na trabaho ay hindi siya sumusunggab. Yuhe, umuwi ka na at magpahinga. Talagang kaya niyang gawin ang trabahong ito. Huwag mong galawin ang trabaho ni Kashen sa bunton. Pagputol ng tokwa o pagpulot ng mga buto, kaya mo. Kapag pagod ka, umuwi ka na at humiga muna. Ay, nahuli ako. Sa wakas, tapos na rin ang 2,000 gin na kargamento. Kapag naalala ko ang lalaking yon, sumasakit ang ulo ko. Liyuhe, ganyan ba ang trato mo sa akin? Itinatago mo ako para sa pakinabang. Magsalita ka ng malinaw, hindi yung paikot-ikot lang. Sabihin mo ng diretsyo sa harap ng lahat. Ang totoo, si Xianmei ang nagbenta sa kanya ng paninda. Isang bunganga lang, 2,000 gin agad ang hiningi. Ni hindi man lang natakot na hindi mabenta. Pinatulog muna siya ni Madam. Pumunta si Kuya San para magpastol ng tupa. Tatawagin na lang sila mamaya. Ay, Chen. Bakit ka narito? Bumangon ka na pala. Pinaghihintay ako ni Madam. Dumating sa labas ang isang malaking matabang tupa. Pinatay na raw iyon ng biyenan na lalaki. Haha, Yuhi na ba't ang babae? Masan ba? Paano ka napunta sa bahay ko? Haha, dinalhan ka raw ni Masa ng isang malaking matabang tupa. Nailinis na lahat, hinihintay ka na lang na magluto. Hintayin ka lang naming magising at ikaw ang magluto. Huwag nang pakialaman ng iba, nasayang lang ang magandang karne. Ginawang lugi ang magandang karne. Misis, mabilis na nating maibenta ang 30 kabayo. Nakatipid pa tayo sa renta at gastos sa materyales. Nag-ambagan ang lahat ng pera, kaya ako ang ipinadalang magdala ng pasasalamat sa tupa. Sa ganito, makakapagtagal pa tayo ng ilang araw sa bahay. Samahan mo rin si Lola at ang mga bata. Si Tio Man na ang bahala sa pasasalamat ko sa inyo lahat. Dito na tayo kakain ngayon. May gusto pa akong pag-usapan sa inyo. Kuya Ma, halika at uminom tayo ng tsaa at magkwentuhan. Kuya, ilang taon na ring hindi ka nakakapasok sa bayan, ano? Kung wala kang koneksyon, hindi madali ang magnegosyo. Kung may pagkakataon, irekomenda mo naman kami. Hindi gaanong maayos ang rutang ito. Marami kaming dala na paninda. Halos hindi kami napapasok sa syudad. Kadalasan, sa labas lang kami nagtitinda. Tikman mo rin ang aming luto. Sa susunod, ipagluluto ko kayo ng inihaw na tupa at palayok na tupa. Nakakabusog din talaga ito. Dapat sana ay 3 kain ang inihanda ko. Wala naman sigurong bawal dito. Kung may pampalasa na pang-ihaw, mas lalo pang sasarap. Sinasabi mo bang bawal ang pampalasa? Iyong maliliit na butil ba yon? Parang nakita ko na yon dati. Hintayin mo ako, iguguhit ko para makita mo. Tingnan mo nga, kuya, parang katulad ba ng iginuhit ng baliw na ito?
Kuya, sa inyo ba yan, sa timog o sa hilagang bahagi ng kanluran? Ang inihaw na tupa ni Zuran ay napakasarap dahil sa pampalasa. Hindi pa nakararating sa hangganan si Ginang Lin, paano niya malalaman ang tungkol kay Zuran? Walang kumakain yan sa hangganan. Ang taong ito ay talagang sensitibo. Hindi na pwedeng diretsahan pang tanungin. Tiyo ma, tikman mo agad ang niluto kong tupa. Kung may panahon, gagawan ko kayo ng mga bon na may palamang tupa. Saka palang masasabing tunay na iba ang lasa. Isang itim at puti ang bawat guya na ito. Mukha itong panis na kalabasa ng tumubo. Kuya Bay, kain na. Ang sabaw ng tupa na ito, parang bulok pero ang sarap. Tiyo ma, ang tupang ito ay galing din sa labas ng hangganan. Mas maganda ang kalidad ng karne kaysa sa lokal na tupa. Sabay itong inihatid. Paano ito inihatid? Hindi ko malinaw. Tiyo ma, huwag kang matakot. Hindi ako namimilit sa ruta ng kalakalan. Basta maayos ang presyo at pasok sa budget, tatanggapin ko. Patawad po, Ginang. Ang ruta at ang tao sa lalawigan ay malaking pwesto ng pagkain para sa lahat. Talagang hindi pwedeng magsabi ng sobra. Ma, kung may ilang daang tupa sa labas ng hangganan, kaya ko ring tanggapin lahat. Mabilis dumami ang mga tupa. Palakihin na lang at gawing pagkain. Hindi na ako mag-aalala sa pagbebenta. Kuya ma, kumain ka pa. May iba pa sa palayok. Maraming salamat po sa pagdala ninyo ng tupa ngayon. Ang laki ng naitipid. Hahaha. Ginang Lin. Iyong iginuhit mong may batik-batik na baka, tutulungan kitang bantayan. Magkano ba? Ginang, pasensya na po, may isa lang akong tanong. Para saan ba ang ganitong klase ng baka? Kakainin. Iinumin ang gatas. Iinumin ang gatas, ang laki na ng baliw na ito, iinumin pa rin ang gatas. Bumili pa siya ng baka mula sa labas ng hangganan para sa gatas. Kuya, alam mo ba kung magkano ang isang kati ng purong gatas? Hindi ko alam, basta hindi naman aabot sa malaking halaga. Ang isang kati ng gatas mula sa pinagmulan ay 3 pirasong malaking pera. Mas mataas ng kaunti ang presyo pag dinala rito. Kung tama ang presyo, kukunin ko muna ang 100 kati. Kung maganda ang kalidad, pwede pang humingi ng pangmatagalang supply. Kung ganoon, ibibigay ko na lang sa Ginang ang 100 kati ng libre. Ilansakay mo ang mga tupang iyan ng sabay-sabay. Kung lahat ng dadalhin ko, kausapin ko si tatay at aabutin ng ilang dosena. Kapag mas marami, mas mabuti kung maghanap pa tayo ng ilang bahay na sasama. Sinasabi ko lang muna ang masama para malinaw na agad. Hindi naman dapat sa labas ng hangyang matagal mabubuhay. Sa tingin ko ay hindi na rin tatagal. Hahaha. Yuhe, bakit ka bumibili ng napakaraming pinatuyong tupa? At iyong batik-batik na baka, gagamitin pa talaga para sa gatas. Huwag kang magmadali, tiyo. Malalaman mo rin mamaya. Naasar ako sa inis. Nakakainis ang bibig ni Aling Lee, kung ano-ano na lang ang sinasabi. Sino na naman ang nang-asar sa inyo? Pagkatapos makipagsikahan sa tabi ng pintuan, balik dito na may ngiti sa labi. Tinanong niya kung ang tupa natin ay kasing laki raw ba ng kabayo. Sinusubok mo ba talaga ang pasensya ng tao? Mag-ingat kayong lahat, dahan-dahan lang sa paghawak at pagbitaw. Nasa likod na ng kapilya. Kuya Ushan at Kuya Erhu, lapit kayo rito sandali. Sa pagkakataong ito, lumabas ako ng 10 araw at kalahating buwan. Kayo ang unang beses na sasakay sa karwahe. Masdan niyo ng mabuti at kaunti lang ang sabihin. Kapag hindi maintindihan, magtanong kayo. Kailangang makinig kayo ng mabuti para hindi mabahala ang kabilang panig. Naipaliwanag na ang lahat. Sabi ni nanay, bukas daw pupunta tayo sa bahay ni Matabang Tiyan para mag-alok ng kasal. Mukhang hindi na ako makakapunta. Hindi na mababago ang oras ng alis. Ikaw ang pipili kung sa bahay ka mag-alok o sasama ka sa pangkat ng karwahe. Sasama ako sa pangkat ng karwahe. Sabi rin ni nanay, sundin ko raw ang payo mo. Mas malaki ang kinikita, mas madaling makakuha ng mabuting manugang. Lola, bukas pupunta si Erhu para mag-alok ng kasal. Bigyan mo siya ng supot ng candy, tapos dagdagan mo pa ng isang balot ng maanghang na pangmeryenda. Bukas ng madaling araw, alas 4, aalis ang karwahe. Kung hindi kayo makakarating sa oras, sabihin na agad ng maaga. Ang kapitbahay na team, dahil walang makuhang tao, hindi na kailanman tatanggapin sa trabaho. Huwag kayong mag-alala, Kuya Er, naiintindihan naming lahat. Umuwi na tayong lahat, ipaliwanag niyo sa bahay ng maayos. Dalhin mo ang mga pang-alok na regalo na inihanda ni Yuhe para sa'yo. Bukas, si nanay ang magsasama at maghahatid nito, para maipaliwanag mo ng malinaw kay nanay. Kung mangahas siyang bumawas. Sa susunod, wala nang puwang si Yuhe sa pamilyang ito. Ay, nga pala, Aling Lee. Ito ang pang-alok na regalo ni Yuhe para sa kasal. Bukas, dalhin niyo lahat. Kung mangahas siyang bawasan pa ito, sa hinaharap, hindi na namin kailangan silin. Marami kaming maaaring ibigay. Kung gusto mo, iwan na lang natin itong bungkos. Sige na nga. Talagang binigyan pa natin sila ng libre. Dumating ang maraming tao pero hindi pa nakakakain ng hapunan. Aktibo silang naghahanap ng gagawin. Palitan ang tuyong tokwa ng tofu. Magpakulo ng 2 kalderong malapot na lugaw. Maglaga ng tofu at idikit sa mais na cake para mabusog ang lahat bago umalis.
Pagdating doon, ibigay ang mga paninda at tingnan kung maaari pang makatanggap ng iba. Lalong dumarami ang gamit ng beans dito sa paligid. Huwag kang mag-alala, pagdating ko roon, hahanap muna ako ng taong mag-imba. Sa susunod, sabay nating ibalik. Mag-ingat kayo sa daan, lalo na kina Wushan at Erhu. Una pa lang nila itong paglabas ng bahay. Huwag kang mag-alala, hindi mamamaluktot sa gutom ang dalawang iyon. Matalas ang mata ni Wushan. Si Erhu, kanino ba hindi pamilyar? Pinakamasarap siyang utusan. Lalo pang dumarami ang mga proyekto. Sa katapusan ng buwan, nakakapagod na ang pagtatapat ng bilang. Kailangan nating maghanap ng maasahang tagapag-ingat ng kwenta. Sa dami ng ginagawa sa bahay ni Yuhe, ano pa ang pupunta tayo rito sa bayan para gawin? Ni hindi rin kita na makita na bibili ka pa ng kung ano para tingnan ang tindahan. Sa susunod, mas magiging madali ang pagtanggap sa mga customer mula sa ibang lugar. Sa Changping, may pagsusulit sila sa susunod na buwan. Kahit ang mga estudyante ay may hantungan din ang pag-aaral. Saan ka pa nakakita ng nag-aaral na ang gusto pa ay magtayo ng tindahan? Siguradong hindi papayag ang iyong lolo. Aba, hindi mo ba alam na nakikinig din sa akin si lolo? Haha, Yuhe, ang dalang-dalang bisita mo, halika rito agad. Ngayon, kailangan dito kayo kumain. Dahan-dahan lang, Punong Su. Ay, Punong Su, dahan-dahan lang at huwag mong mabali ang bisig ng bata. Ay nako, hindi ba ang sinabi ng manager noon ay batong pananggalang? Sa loob nito may mga alituntunin sa paglibing ng dalaga. Nababaliw na ang mga dalaga sa sari-sari at iba-ibang bulaklak. Hindi ba dapat ang mga tao sa loob ang siyang pinipinta? Bakit baliktad at ang mga palay ang naging bulaklak? Alam ko na kung paano iguhit. Ay, lintik ka, bilisan mo ng iguhit. Ang guhit mo, iba talaga sa iba. Ay, ang galing. Itong bulaklak na ito, gamit lang ang papel na pambalot, nagkakaayos agad ang ayos. Ikaw pa rin ang mahusay. Linyero Su, gusto kong magtanong lang. Madali bang makahanap ng paupahang may bakuran at kayang tirhan sa county? Mga magkano ba ang bentahan? Kapag naghahanap ng bahay, ako ang hanapin mo. Ang pinsan ko ay nagprapraktis ng pagpapagawa ng bahay. Marami akong alam na maayos na bahay. Nariyan ako, hindi siya magtatangkang tumawad ng basta. Maraming salamat, Linyero Su. Sa aming hanap buhay, ang bahay at mga tao ay parehong mahalaga. Hindi raw kami nakapako sa isang kahon. May galaw at benta rin kami. Kumukuha lang kami ng mga pader at paupahang bahay. Mataas ba ang bayad sa paggawa ng bahay? Ginagawa lang naming bentahan para may komisyon. Mas maraming bahay na dumaan sa amin, mas malaki ang kita namin. Kung hindi, wala rin namang gaanong pera. Feng Yuan Cliff Hang. Akala ng hindi nakakaalam, nag-asikaso raw ako ng kalakal. Lin, sandali lang po. Papasok lang ako para tawagin ang mga tao. Ito ang bagong pamangking babae ng aming Panginoon. Kailangang maayos na maayos ang bahay. Kung tama ang presyo, ayos lang. Ayaw niyang mataas at hindi rin dapat sobra sa taas. Lin, isa ka ng bihasang tao sa industriya. Sige, tingnan niyo ng dahan-dahan. Babalik muna ako sa paupahan, may asikasuhin pa ako. Maraming salamat sa paggabay, Kuya Erhu. Sa Shejiang, Lin, sabihin mo lang sa akin kung gusto mo ako. Hindi ko alam kung anong klaseng bahay ang gusto niyo. Maliit ang mata, nakataas ang ilong, at mukha pang hindi mabuting tao. Ay, ama, bakit mo ako hinaharangan? Gusto ko ng harapang bahay na nakaharap sa pangunahing daan. Hindi na kailangang masyadong malalim sa loob. Mas mabuti kung may maliit na bakuran. Habang mas mura, mas maganda. CJ, gusto po ba niyo umupa o bumili, Lin? Hindi ako ang bibili. Ang pamangking babae ko ang magpapasya. Sabi niya, ayos na raw. Nasa tamang harap na mata ang tingin mo. Pasensya na po, Lin. Dalawa, pakiusap po, dalhin niyo rito ang plano ng bahay na kinuha ko. Ay, binata. Gusto mo bang bumili ng tao o maghanap ng tao? Ang tingin mo talagang hindi mapalagay sa tao. Ikaw talagang pasaway ka. Sa harap mismo ng asawa mo, ang lakas mong tumingin ng kung ano-ano. Ay nako, manugang, hindi na ako makikialam. Malalaglag na ang taina ko. Ano na naman iyang pinagsasabi mo? Sa harap ng bata, hindi rin nakakahiya. Ama, ayos lang ako. Huwag kang magpadalos-dalos. Ay, Lin. Dito na kayo, pakiusap. Nakuha ko na ang mga plano ng bahay. Tingnan natin ng dahan-dahan. Ang bahay ng tao, sa ayos pa lang, mabango na agad sa paningin. Ang isa'y sinisisi ang kabila na kapos ang usap. Ang isa'y sinisisi ang kabila na malupit ang puso. Matagal nang hindi tinitingnan ng mga tao ang ganitong klase. Mahalang malaking pintuan, pero mura naman. Medyo nakatagilid lang ng kaunti. Hindi pwedeng masyadong malayo sa pangunahing kalye. Ang bahay na ito ay nasa kanto ng pangunahing kalye, at may dalawang gilid na nakaharap sa daan. Paupahan lang, hindi ibinebenta. 500 tael sa isang taon. Napakaganda ng pwesto.
Pero 500 tael sa isang taon, sobra namang sayang sa pera. May iba pa bang paupahan ang mga tagalya? Ikaw na ang magtanong sa mga kasamahan mo, pwede rin. Malaki ang kuha ko sa inyo bilang komisyon. Ang sa inyo, alam ko na may isa kayong maayos na set. Hindi pwede ang bahay sa pangchuanzi. Katawanin na bahay iyon. Kung sino ang umupa, siya rin ang papalit sa bayad. Ay, napakahirap na bagay. Natalo sa sugal ang lalaki, ibinenta pa ang sariling pamangking babae. Hindi na yata kaya ng manugang ko. Parang gusto na niyang mamatay sa loob ng bahay. Kung hindi pa mabibili ang pamangking babae, hindi namin pwedeng bilhin ang bahay na ito. Pinipiga pa nila ng husto ang manugang na ito, kaya hindi na tayo papatol sa ganitong tao. Apo, huwag kang magmadali. May kasunduan ba sa bahay? Magkano ang presyo na gusto ng may-ari? May bentahan ba na isang bahay na 2 ulit ang kita? Huwag po kayong mag-alala, ginang. Ang bahay na may pulang selyo ng gobyerno ay dapat ipasa mismo sa mismong harap. Talagang hindi kami magbebenta ng 2 ulit ng isang bahay. Kahit sabihin mo pa, wala rin lang silbi. Ano ba ang ayos ng bahay? Kailangang makita muna ng personal ang presyo bago masabi. Narito na ang pantalon ng ginang Lin. Apo, bumaba na tayo at tingnan. Ay, bilhin na natin. Nasa ilang hakbang lang mula sa pangunahing kalsada, tahimik na, marami pang tao. Ayos din ang pwesto. Buksan mo ang likod na pinto para makapasok ang hangin at masinagan ng araw. Bahay numero 4, courtyard na may 4 na bahagi. Sa ilalim ng puno, may mesa ng tsaa at kasalukuyang nagtitimpla ng tsaa. May-ari, magkano ang gusto mo para sa bahay na ito? 3,000 liang ang pinakababa. Ipinaalam lang ako ni Yuhe, ginang. Magandang usapan, magandang usapan. Ang sabi ko nga, 3,000 lang, tapos naging 450. Malaki pa rin ang sobrang kita, ha? Masyado itong mahal, hindi namin kaya. Umuwi na tayo sa nayon. Hindi rin papayag ang bahay namin na bumili ng bahay na may namatay na tao. Ano bang dating negosyo ng bahay na ito? Nagbebenta ng iba pang paninda. Kahit ang katabing bahay, tindahan din ng iba pang paninda. Mukhang hindi masyadong maayos ang pamamalakad. Apo, bigyan mo ang 2 panggagaling sa bangin ng 2 liang na pamasahe sa tsa. Nakaabala pa kami sa pagtakbo ngayon. Sa isang saglit, kikita agad ng 2 liang ng pilak. Kailan pa ba naging ganito kadaling kumita? Hintayin mo muna, Yuhe. Hindi mo ba nagustuhan? O sa tingin mo lang ay hindi angkop ang presyo? Nakabitin ba ang asawa ng may-ari sa harapang tindahan o sa likod bahay? Sa loob ng bahay. Ang ating tuyong tokwa at maanghang na pahaba ay nasa aparador. Dito mo ibenta, pwede rin naman. Ay, napatawa ako ni Ginang Lin. Ang paninda ninyo ay napakasarap ng amoy. Kaya gustong-gusto kainin ng mga bisita. Hindi talaga makapagsaing si Tianchan. Bumalik na pala si Ginang Lin. 2,000 liang, isang kamay sa pera at isang kamay sa mga kagamitan ng bahay. 18,000 liang. Lahat ng bayarin sa paglipat sa kabiserang bayan, kayo na ang bahala. Sige, gagawin natin ayon sa sinabi ng ginang. May alam ba kayong mahusay na karpinterong marunong sa pagkumpuni ng bahay? Kumpunihin niyong lahat ang tindahan. Palitan ng bago ang mga pinto, bintana, at mga mesa. Huwag po kayong mag-alala, ginang. Dagdagan niyo rin ako ng 2 malinis na katulong. Sa likod bahay, may magluluto. Sa harapang bakuran, may batang tagasilbi. Tandaan niyong buksan araw-araw ang harap at likod na pinto, para mas maraming araw ang tumama sa loob ng bahay. Ayan, ayos na ayos. Kapag nagkapwesto ka rito, maluwag na ang pagkikita natin. Sa susunod, mas madali na tayong magkita. Sa susunod, kailangan mo pa rin kaming alagaan ng mabuti, aling tagapamahala. Uwi na muna kami sa nayon. Si matandang Yuhe, bakit hindi pa bumabalik? Ang ibig sabihin, kapag may lakad siya, hindi niya sinasabi kung saan pupunta. Naku, ang batang iyon, naubos na ang lahat ng pilak sa bahay. Apo, nakatipid ako ng 12,000 liang para sa'yo. Mas malaking tindahan sa likod bahay, mas sulit. Apo, ito lang ang para sa inyo. Ginang, ito lang ang hawak ninyo. Maliit lang ito para sa'yo. Paano naman ang sa sarili mo? Bata pa naman ako. Sa susunod, hindi na tayo mahihirapan sa magagandang bagay. Asawa, tingnan mo nga kung hindi pa nababakbak ang balat mo. Nasa kamay na ng apo ang lahat ng pila. Ano pa bang magagawa ko? At tungkol naman sa masamang bahay na yon, matagal ko nang sinabi. Hindi lang siya nakikinig sa kahit ano. Sabi mo, dati raw may namamatay sa bahay na yon. Totoong may namatay roon. Ang laking bagabag niyan, masama ang dating ng bahay na yon. Hindi namin mapipigilan iyan sa munting pinto at munting bakuran. Sabi ni Lolo, ang pwesto na yon ay sobrang mura. Pinakakuan pa akong ililihim ko sa inyo. Ikaw na traidor, ano ka ba?
Paano mo pa natuturuan ang pamangkin kong bumili ng mapanlinlang na bahay? Tingnan mo kung hindi kita pagbubugbugin. Kung hindi pa rin gagana, pumunta ka sa templo at magpatulong sa isang monghe na magdasal. Hindi nagbebenta ang pwestong iyon ng mga paninda. Ano bang balak mong gawin? Tanggapan iyon na naglalabas ng mga sample at tumatanggap ng malalaking order. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang maglayo pa ng mga mamimili para puntahan tayo. Sa baryo, basta alam mo ang tama sa isip mo. Ano man ang desisyon mo, susundin ka ni Apo. Lahat ng nasa pamilya ay nakatingin lang sa'yo. Sa puso ni Apo, parang may pagkukulang ka na. Basta ikaw at si Lola ay malusog, sapat na yon kay Apo. Kapayapaan at kaayusan lang ang gusto ng ating pamilya. Handa akong gawin ang anumang bagay. Hahaha, ay naku. Hindi ba si Atyu yan? Halika, dali. Nen, ang guhit na binigay mo ay nakatutuksong gayahin. Pwede ba? Siyempre, pwede naman. Pero Ginoong Zhang, kailangan mo pang pag-isipan ang ilang bagong estilo. Kung hindi, pagtinginan ka lang ng mga guro ng ibang bahay. Baka sakaling magaya pa ito. Ikaw na puro kain lang at walang ginagawa, gumagala pa rito. Nay, gumawa na ako noon ng pagkukumpuni. Makakakwarta ako para makatulong sa pamilya. Sobrang ina naman ng matandang ito. Kailangang humanap ng paraan para matulungan siya. Tumigil ka muna at mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang manakit. Tiya, umuwi ka na muna. Pupunta ako sa bahay ni Ginoong Qin para tingnan ang asawang si Furong. Ihahatid na kita roon. Huwag kang magtagal. Tandaan mong umuwi sa tanghali para kumain. Alam na ng kain ang lahat, tiya. Furong. Naku, ikaw talaga, parang hiyas ng pamilyang Lin. Sa ganitong kalayong daan, kailangan pa ba ni Apo na maghatid? Sa pamilyang Lin, ako lang ang palangiti at maalaga ng kaunti. Bunso, ang galing mo talaga. Talagang magkatuwang ang puso natin. Ito ang gusto kong kulay. Matagal ko nang pinaghirapan ang hawakang ito. Maging sa bahay, mahusay ang pagkakasabi niya. Pagsikat pa lang ng araw, umaakyat na ng bundok si Ginoong Qin. Sino ba ang may alam kung ano ang mabuti sa bundok? Huwag mo nang tingnan. Maaga pa lang ay umakyat na siya ng bundok. Hindi mo siya hinahanap kundi naghahanap ka ng gulo. Natapos na ang bubong ng bahay ko. Panahon na para magsimula tayong mag-recruit ng mga tao. Naghanda ako ng maraming manlililok para mag-recruit ng mga tao. Ako ang magpapasubok sa kanila. Naghanda ako ng maraming manlililok para mag-recruit ng mga tao. Ako ang magpapasubok sa kanila. Ang susubukin ay ang pagmamakinis ng kulay. Kung gaano kaagap ang mata at gaano kagaling ang kamay. Ngayon ko lang nalaman na napakarami palang pihikan sa pagkilala sa kalidad. Hindi nakapagtataka kung bakit pwedeng kumita ng ilang libong leang ang isang panlabas na takip. Bobo talaga, kahit anong gawin ay hindi madali. Kahit magtinda ka pa ng ulam, hindi naman mawawala ang maagang pagbibintangan ka sa masama. Bunso, hintayin mo ako. Pag uwi ko, dadalhan kita ng tanghalian. Tama na ang inay niyong lahat. Pumila kayo at isa-isang lumapit para magparehistro. Kalbo na ang mga kamay mo ng ganyan. Hindi na pwedeng magpakitang gilas. Apolin, pwede ba akong sumali sa pagsusulit? Nagkaroon na ako ng karanasan sa pagbuburda. Ang tawag sa kanya ay Erying. 2 taon na kayong mag-asawa pero wala pa ring anak. Lahat ng gawain sa bahay ay naiipit sa kanya. Ikokonsidera ko ang pagpaparehistro mo. Pero kailangan mo munang pagalingin ang mga kamay mo. Bunso. Talaga bang kayang pumasok ng aking pangalawang kapatid dito para magtrabaho? Kapag nakapasa ka, pwede kang magtrabaho. Sapat naman ang sweldo. Pagdating sa solusyon ng mga bulsa, bawat isa ay malayang pumili ng sariling burda. Bawal magsalita. Saka lang ako gagalaw kapag sinabi ko nang magsimula. Pwede ba akong pumili ng kulay ng basta-basta? Siyempre, kung alin ang tingin mong bagay, iyon ang kunin mo. Sige, simulan na natin. Yung batang iyon kanina, siya yung inirekomenda mo noong huli. Siya ang apo ng ikalawang tiyakong lola. Siya yung batang babae na nag-aalaga sa may sakit sa bahay nila. Masyado siyang matyaga. Dahan-dahan lang, huwag kang magmadali. Maupo ka muna at magpahinga. Kumusta naman yung babae? May mga batang magaganda bang napansin mo? May ilang okay na kandidata. Sabi mo, wala bang nagturo sa batang iyon? Medyo mabagal, pero matibay ang loob. Ang batang ito, marunong na, matibay pa ang loob. Kung mapipili siya, talagang napakabuti nito. Sa huli, kumusta yung maliit na kasambahay na babae? Ano ba ang problema mo ngayon? Mag-anak mo rin ito. Hindi naman ka mag-anak. Araw-araw siyang pinapagalitan ng asawa niya. Gusto ko lang siyang tulungan na pumili ng kulay na mas babagay at may dating. Mabilis naman ang kamay mo, walang problema. Ikaw na mismo ang tumingin. Malapit na ang oras, tigilan na natin ito. 15 tao ang natanggap. Yung mga hindi napili, kontento rin naman. Erhu, napili ka. Pero masakit ang kamay, hindi maganda. Hindi pa rin natin pwedeng gamitin.
Hahaha, bibigyan ko kayo ng 3 araw para pagalingin ang kamay. Kung hindi pwede, hindi natin tatanggapin. Ang natitira, 5 tao, ayusin na ang iba. Hintayin na lang natin ang 3 araw, saka sila pupunta para sa tawag ng kalikasan. Lola, tingnan mo, yung bukas na pinto, yung tindahan na binili natin yon. Musta? Tiadong, bakit kayo naparito? Medyo magulo sa gawain sa likod na bakuran. Mga babaeng mahirap sa baryo na naman. Pati kalahating araw, hindi nila kayang bilhin. Kuya Erhu, paano ba ibenta itong pinong bulak? Gusto ko ng isang damit pambihis. Yelen, kalahating araw na tinitingnan, gusto mo na agad ng damit. 100 tansong barya. Ha? 100 tansong barya. Sa bayan namin, hanggang 6 na pulang. Ang asawang babae na nasa tindahan ay nandito lang para manggulo. Bakit ka magsalita ng ganyan? Humingi ka ng tawad kay Lola. Humingi ka ng tawad, tapos pumunta ka sa opisina para kunin ang sahod. Pag-isipan ko muna, mali ako, nagmamadali lang ako. Kayo pong dalawa ay may napakalaking pasensya. Sige na, kasalanan ko, hindi lang ako sanay. Huwag ninyong hatakin pa, baka umiyak siya. Bini-bini, itong sulat ay ipinagbili ko sa halagang 50 sentimo, ituring mo na lang na pasalubong. Hindi na, titingnan ko na lang ang iba. Paano ibenta ang berde na ito sa tindahan? Isa lang ang gusto ko. Bakit ba magbebenta ng ganito karaming berde? Dapat mas maliwanag at mas bagong ayos ang suot mo, Bini-bini. Bini-bini Lin. Ang 2 telang ito na hindi madaling madumihan at may magnetic na bato ay bagay na bagay gawing nakakatakot na damit. 1 piraso nito o 2 piraso nito. Nagpapadala ba kayo ng paninda? May sirang sapatos ba? Sino ba ang humihingi ng pera? Wala ring silbi ang mga itinira rito. Lahat na ito ay ipinapadala ko sa inyo. Huwag na kayong pumunta sa Fucheng sa susunod. Sa bayan lang, may mabibili na kayo kahit pagkain o inumin. Masyadong mabilis maubos ang pera. Ang pagkita ng pera ay para lang din sa paggastos. Dumating na ang tag-init, dapat palitan na ang makakapal na damit. Ano pa bang gagala ng walang direksyon? Hindi ba pwedeng bumili sa bayan? Naiinis lang siguro ang asawang babae. Kahit ganito kalaki, ituturing pa rin nilang punit na tela. Talagang mayaman ang mga tagalungsod. Ang nasa tindahan, tinitingnan kung alin ang mas marami akong binili. Sadyang pumili ng maganda at matibay na punit na tela para ibigay sa akin. Malakas ang bentang ito, pwedeng-pwede. Haydin, tingnan mo, sa inyo ba ang karwaheng yan? Ano yung nasa likod? Karwahe ni Yuhian, sa amin syempre. Kayong lahat, tumulong kayong magbaba ng mga gamit. Dalhin niyong lahat sa bahay ni Lola. Ay, ang mga ito pala ang binili mo. Ilagay mo na lang sa bahay mo. Paano ka nakabili ng ganito karami? Hindi ba marami ka pa sa bahay mo? Nay, may pakinabang po ito para sa akin. Huwag na po kayong mag-alala. Malapit nang magtag-init. Panahon ng magpalit ng mga damit pang tag-init. Kailangan din nating dagdagan ang mga bagong paninda. Babaeng manggagamot. Sa inyo ang 3 klaseng ito. Gamitin niyo ang mga natirang tela para gumawa pa ng damit. Medyong malapot na kulay tanso at bakal. Ito ay para sa pamilya ng Dajeda. Ang 2 pirasong berdeng ito, para sa mga kapatid. Mas maayos ang dating niyan kapag suot sa pag-aaral sa syudad. Ang kargang ito ay para sa lola sa tuhod. Ito naman ay para sa lolo sa tuhod. Mayroon ding para sa tiyahing babae at tiyuhing lalaki. Ito naman ay para sa tiyo. Ito yung binili mo para sa biyan ng babae mo at sa kasintahan mo. Pati para sa mga kasama sa tindahan. Inay, ano pong problema? Bakit po kayo umiiyak? Lahat ng tao rito, naalala ka. Bakit mo na naman pinabayaan ang sarili mo? Ayos lang po ako, marami po kasing tela sa bahay. Hindi na nga po halos maubos sa suot. Pinsan, kapag tinanong ka ni Dabol, saka mo siya tawaging Mang Sulawhu. Huwag kang magsalita ng marami. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Dumating na ang gift box. Dalagang ito, ano ang gusto mong bilhin? Sa amin, patas ang presyo at sagana ang gamit. Bini-bini, hinahanap ko si Kuya Linhua. Siya ba ang kapatid na babae ni Linhua? Nasa loob siya at nagbibilang ng bakal. Kuya, gusto ka ba ng binibini na ito? Ako na ang kakausap kay Tang Wei tungkol sa pamamanhikan. Ikaw na batang iyan, dapat kang pagalitan. Matalas ang kutsilyong ito. Mag-ingat ka, baka maputol ang kamay mo. Ate, uwi ka ba ngayon sa Bai family o sa Lin family? 1 araw ka nang wala sa Lin family, bumalik ka na roon. Kung hindi, hihintayin ni Lola hanggang hating gabi. Yuhe, lalaki naman ang baboy na yan, bakit ang laki ng hiwa? Tumahimik ka. Tapos na sa pangalawang tiyuhin, kailangang disimpektahin ng alak. Kung hindi, magkaka-impeksyon.
Ngayon, si Erhu muna ang tatamaan ng 10 palo. Kung bukas wala nang nangyari, sasampalin ko na lang ang natira. Sa tingin ko, sundin na lang natin ang gusto ni Yuhe. Laugu, yung nakuha mo, iligpit mo na. Magandang gulay iyan. Ano ba ang pampalakas niyan? Napakagandang bagay niyan. Laugu, ano mang bagay ang dala mo, ilagay mo sa kusina. Hindi ko rin alam kung ano ang gustong kainin ni na Double at Erbo. Araw-araw kang abala, payat na ang mukha mo. Hindi ka ba nakakakain ng maayos? Nalaman ko na po, Lola sa tuhod. Kumakain po ako ng maayos, huwag po kayong mag-alala. Pakawalan ang pinya. Kung hindi ka paluluwag, babanatan ka na ni nanay, hahaha. Walang problema, tiyahing babae. Sandali, tulungan mo akong itali ang buhok ko. Hahaha. Mas maraming tuyong kahoy at dagdagan pa ng usok. Dapat malakas ang apoy ng lutuin ito. Lakasan mo ng kaunti ang boses mo. Bigyan mo ako ng kaunting mukha. Huwag mong hayaang marinig ni Yunhan. Marunong tayong mga tagasun, may bilang tayo. Hindi mo pa nga alam kung ilang okra ang dala mo. Naintindihan ko na, ikaw ha. Itong batang ito, walang alam sa asal, baka mabasa ako ng ihi. Nagising na si Yuhe. Hugasan mo ang mukha mo at maghanda na sa hapunan. Kumain ka pa, ang tito ko nga pinauwi na ako ng maaga. Kakain muna ako, saka na lang ako uwi, hindi rin naman ganoon katagal. Kumain na ba kayo? Hindi pa. Iniwan ni nanay para sa'yo. Kumain na, kumain na. Pagkagising ko, handa na ang pagkain ni Lola. Sinabi ng matandang babae sa silangan na gisingin kita. May bisita sa bahay. Alam mo ba kung sino ang dumating? Hindi alam ni Tianshan. Isang matabang ate. Ang lakas ng dating. Ang tapang ng babaeng ito. Hahaha. Magandang araw, Ate Yuhe. Nanggaling ako ng palihim bilang asawang hindi pa nakakapasok sa pamilya ni Erhu. Ang tamis ng pangalang iyan. Sobrang lakas talaga. Ikaw na batang tuso ka, bilisan mo at ibaba si Yuhe. Ikaw na batang tuso ka, bilisan mo at ibaba si Yuhe. Ay, pasensya na. Sobrang saya ko lang. Mabuti kang bumisita, matandang madam. Kumusta ang kita sa pwesto? Huwag mo akong tawagin Ginang, tawagin mo na lang akong Yuhe. Ngayon ka lang dumating. Salamat at ikaw ang nagsabi sa Erhu ko, at nagpakita ng maganda niyang salita para sa anak kong babae. Marami ang gustong sumiksik at makisawsaw sa trabaho, pero pinalayas lahat ni Erhu. Matagal na rin nating hindi nakita ang munting kapatid. Nagdala ako ng higit 10 pirasong paa ng baboy para sa'yo. Sa tanghali, paa ng baboy ang ulam. Hatiin natin sa gitna para mas madaling maghilom. Mahirap ba ang pagbili ng baboy nitong mga huli, kuya? Ay, nakakabili naman. Kasi kada kalahating kilo, mas mahirap kumita ng 2 senti. Narinig ko na sa labas, marami na kayong alagang baboy. Ang daldal mo talaga, tito. Sabi nga, sa pagbebenta ng baboy, dapat muna kayong makausap. Pwede ka rin mag-alaga. Bibili ako ng 25 sentimos bawat kilo. Kung magkano ang ani, iyon din ang bibilhin ko. Talagang 25 sentimos bawat kilo. Kahit balat at laman, walang duda, aalagaan ko pa rin. Aalagaan namin ayon sa sinabi mo. Pumunta muna tayo sa Bai family para tingnan ang kulungan ng baboy. Pag-uwi, saka na lang gumawa ng kung ano. Wala namang ibang mahalaga sa oras na ito. Kumain muna tayo bago umalis. Hindi na. Kaya ko na mag-isa. Nakakatuwa talaga ang babaeng ito. Kayang gumawa ng trabaho na pangmaramihan ng mag-isa. Bakit hindi pwedeng tumaba ng kaunti ang batang ito? Ang payat na niya. Nanay, sapat ba ang pagkain dala namin? Maaga kang nagluto ng 2 kaldero ng bauzi. May pinasingaw ka pang manto. Sapat na, nakakabusog, hahaha. Hahaha. Apo, heto, kainin mo ito. Hindi ko na kaya pang ubusin.
Paano ba isusuksok ang daming pasalubong na ito? Hindi magandang kainin ng sabay sa pag-uwi. Mahilig kumain ang munting bata. Puro siya sariling gawa. Konti lang ang nailagay. Yuhe, tingnan mo kung gaano kasarap ang baozi. Kayang gawin ng isa ang trabaho ng 3 mong kasama. Kung gayon, ang kain niya ay katumbas na rin ng ilang tao. Paano ba hindi kakain? Kung nakakain, nakakatrabaho rin. Nanay, bakit ang lakas niyang kumain? Hindi kaya mapahiya siya, Kuya Erhu. Kailangan pa bang itanong iyan? Itong matandang babae, siguradong marunong pumili. Noong bata pa si Erhu, baka sobra-sobra na ang ginagawa niya. Iyon nga ang sinasabi ko sa matandang babae. Ikaw na batang ito, bakit ka pa nakadikit sa lola mo at ano pa ang ginagawa mo? Ate, huwag mong basta-bastang pakialaman ang mga gamit ng bahay. Bakit mo siya pinapagalitan? Punta ka na, gawin mo ang trabaho mo. Ay, 1 taon ng ani. Ang mga lalaki, lumalabas para maghanap buhay at kumita ng ikabubuhay. Sa iba, ang mga lalaki ang iniiwanan ng kapirasong makakain. Sa kanila, pagbalik nila, wala na ni isa. Ganoon pala. Pero bakit masunurin pa rin ang mga bata? Hintayin ko munang makabalik si Erhu at ako na mismo ang magtatanong sa kanya. Yuhe, bakit ka na parito? May kailangan ka ba? Kapag mainit ang panahon, bumababa ang mga order. Mas matagal ding tumitigas ang asukal. Baka tigilan na muna natin. Wala yon, apo. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Ikaw, magpatuloy ka lang sa pagtitimpla ng asukal. Ay. Kahit ang mga candy at prutas na ito, hindi mo rin ba masusunod ang loob mo? Mas malaki pa ang kita nito kaysa sa sahod ng paggawa nila. Sino ba ang manghihinayang sa basurang ganito? Nakipagkasundo na sina Ate Yuhe at Ate Suso. Iniiwan niya ang pera niya para pambili ng pamalit na bihis. Yuhe, kapag nag-asawa na ako, pwede pa ba akong magtrabaho rito? Siyempre naman. Kung kaya mong kumita, kaya mo ring gumastos para sa sarili mo. Sa bahay ng asawa mo, doon ka magkakaroon ng paninindigan. Ang buti ko talagang manugang. Huwag mo nang sabihin, umuwi ka na at magpahinga. Masyadong maingat si Erhu. Yuhe, bakit mo hinahanap si Lolo? Kababayan ko. Lolo, kumusta na ang hukay na hinuhukay sa bakuran ko? Malapit na. Ilang araw na lang tapos na. Lolo, mag-ingat po kayo sa paa. Lolo, palibot ng pitong ito ay babalutan ng yelo. Puno na ito ng mga tipak ng yelo sa loob, kaya kung ayusin ang yelo, sa tag-init, kahit gaano kainit, may silbi pa rin ang yelong hindi nauubos sa bahay. Yuhe, sapat na ang pilak natin. Hindi pwedeng basta-basta na lang ito. Lolo, hindi natutunaw ang candy natin kapag mainit. Ginagamit iyon sa pag-imbak ng asukal. Ang hukay na iyon ay nasa loob ng silid-aralan ko. Hindi malalaman ng iba. Pumunta ka na at hanapin ang mga tiyuhin mo para tulungan ka. Hindi pwedeng may makarinig ng kahit isang salita nito. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Alam ng matanda kong Lolo sa labas ang tama. Kailangang bantayan ng maigi ang bakurang ito. Mula ngayon, bawasan ang paglabas niya para kung saan-saan lang magpagala-gala. Lolo, bukas pupunta ako sa kabayanan. Bibili ako ng mga gamot na kailangan. Kasama mo na ang tatay mo sa pagpunta. Abala ang tatay sa gabi sa hukay. Sa araw naman, kailangan pa niyang bantayan ang tindahan. Hayaan mo siyang magpahinga. Si Lao na lang ang isama mo. Walang magiging problema. Mukhang may sasabihin kayo, pasok na kayo. Ayaw magsalita ng lahat. Ako na ang magsasabi. Sige, ikaw na muna ang magsabi. Kuya, noong nakaraang buwan kumita ka ng 725 wen. Bigyan mo ako ng 690 wen. Pwede ba na sa'yo na lang ang natira? Siyempre pwede. Bawat buwan pwede kang bumilang ulit ng pera mo. Salamat, Yuhe. Ano ba yon? Bakit umiiyak ka na naman? Kinuha lahat ng biyaya sa kasal ng ate ko. Hindi magandang tignan sa bahay ng asawa niya ang hirap ng buhay niya. Ayokong matulad sa ate ko. Gusto kong ako mismo ang kumita at gumastos ng sarili kong pera. 4 na kuya, ano ang sinabi niya sa iyo na ang tagal mo? Pinipigilan pa nga ako ni Tian na makapasok. Akala pa ni Tian atras siya.
Malakas ang alindog ng babaeng ito. Noong nakaraang 2 taon, iniligtas pa niya ang ikatlong ate niya. Mahirap na talaga ang buhay ng babae. Kung kaya mong tumulong, tumulong ka. Sister-in-law, umakyat ka na at magpahinga muna. Kami na lang dalawa ang magpapatuloy sa pagkapit. Sige, ako na. Pupunta ako roon para maglibot sandali. Hintayin mo, papalitan namin kayo. Malapit nang lumiwanag, uwi muna tayo. Bukas ng gabi na lang ulit kami babalik, halos tapos na rin naman. CJ. Ang bilis na talaga ng pagpapalaki ng baboy sa kabila. Araw-araw iisang estilo. Isama na natin ang mga ito at kwentahin bilang pera. Dong pamilya. Bakit sa likurang pinto pa dumaan ang mga tao ng Dong pamilya, kamag-anak? Kailan ka pa bumili ng bahay dito at bakit hindi ko alam? Malamang si Tiakaw, dumating na ang lahat ng muebles na in order ng Dong pamilya. Hindi lang namin alam kung paano ayusin. Mula ngayon, araw-araw na kaming magbubukas ng pinto para salubungin ang araw at hangin. Talagang ang galing ng Dong pamilya. Ang ayos tingnan kapag ganyan ang pagkakaayos. Masyadong matigas ang upuan. Balikan ko at padadagdagan ng mahabang unan. Kailan ba magbubukas ang tindahan ng Dong pamilya? Kaming mag-asawa rito nakikitira lang, kaya hindi talaga mapakali ang loob namin. Huwag kayong mag-alala, manatili lang kayo rito. Sa mga susunod na araw, ayusin ko ang tao para dumaan dito. Ang pagkain sa restaurant na ito, hindi talaga masarap. Tapos 2 linyada pa ang ginastos ko, ha? Kung hindi masarap, tingnan ko nga kung may matitira pa sa inyo kahit isa. Sabi ng lola ko, mas mabuting mamatay sa gutom kaysa ubusin ang laman ng kaldero. Ano bang gusto ninyong gawin? Dumating na si Binibining Lin, pakipasok na. Pasensya na talaga sa nangyari noong nakaraan. Sa mesa ng tindahan, gusto kong tahiin na parang supot ang tela. May tela ba kayong akma dito? Binibining Lin, ito ang makukulay na tela. Sakto ang mga ito para sa pagtatahi ng mga supot. Ano ba itong naging kalat? Sino pa ba ang gugustong magpatahi nito? Pag lumabas ka niyan, mapapahiya ka lang sa katatawa. Ganoon na lang ba karami ang telang ito na meron kayo? Ah, may isang bunton pa. Kunin ko na ang 2 bunton. Ituring na lang na tulong ko iyon kay Liluhua. Pero dahil napakagaling ng pakikisama rito sa bahay at sa lupain ito, gawing mas mura pa. Talagang kapag may pera, mas kuripot pa sa kuto. Sa mesa ng tindahan, kukunin ko na ang 2 bunton ng telang hindi mabenta. Magkano lahat? 2 bunton, $8. $5. Sige, payag ako. Magbabayad na ako ngayon, hindi mo na kailangang maghatid. Ayos lang, $5 na lang. Hindi na maghahatid. Pakiusap, tulungan niyo akong ilipat sa likod. Sa katabing tindahang may namatay noon. Ito ang bayad para sa tagapaglipat ng mga paninda. Pagod na kayo, mauuna na ako ha. Dalhin niyo gamit ang kariton sa likod na bakuran. 1 tao, 4 na bahagi. Hati ang natira sa mga kasama. Talagang nakakaaliw na bata. Binibining Lin, hindi ba sakto na 2 bunton sa $5? Na, kanya-kanya na tayo sa kailangan. Lauwu, ilang salita na ba ang natutuhan mo kamakailan? Binibining Lin, talagang may namatay ba sa tindahan na yon? Mukha namang hindi libingan. Binibining Lin, kukuha ka ba ng mga tao sa tindahang iyan? Hindi pwedeng umalis ang panganay kong kapatid. Hindi na nag-aral si kuya. Pagbalik mo, tanungin mo kung gusto niyang magtrabaho para sa akin. Tongmoth, ikaw ang pumunta at tulungan si Dong pamilya na dalhin ang mga gamit. Lauwu, ihatid mo ang 2 malalaking palangga ng iyon sa Yuhi Yard. Bata, ano ang kailangan mo kay Apo? Halos wala nang lamang tindahan sa bahay ni Apo sa bayan. Gusto kong si Erlay ang bantay doon. Sang-ayon ka ba? Sige naman, pero si Erlay hindi marunong bumasa. At saka, kaya ba niyang layuan ang nanay at tatay niya? Si kuya na rin, nakapag-aral naman siya. Siya na ang bahala sa libro ng talaan. Ikaw na ang magpasya sa mga ito. Pupuntahan ko si Erlay para tawagin. Bata ng Yuhe, umupo ka rito at magsalita. Haha, medyo nauuhaw na ako. Erlay, kuya, kasama si Li Erhu at ang pangkat, palabas lang sandali, malapit na ring bumalik. Paano mo tinitingnan? Naman, gusto ko rin lumabas. Kasi tumatanda na ang mga nakatatanda sa bahay. Binuksan ako ni Tio Laizi ng isang tindahan sa bayan. Kung di mapalagay ang tao, di rin mapaluwas. Kailangan marunong kang bumasa. Nainom ko ng sobra ang tubig, kaya pupunta muna ako sa silid ng kawayang kubeta. Laizi, ikaw ay parang lusak na putik na di na mayaahon sa pader. Ito ang batang tagapag-alaga mo.
Yuhe, bata, handa akong gawin. Hintayin mo ako, pupunta muna ako sa silid ng kawayang kubeta. Mukhang nainom mo na naman ang lahat ng tsaa. Yuhe, bata, handa akong gumawa ng anumang trabaho sa tindahan. Kakastart ko palang matutong bumasa. Mabuti nang may simula. Bibigyan kita ng kasama na marunong magbasa. Araw-araw may bagong aralin. Kung ganoon, paano naman ang mga matatanda sa bayan? Paano ka mamamasdan ng mga tao kung wala kang asawang aalalay sa'yo? Malaki ka na rin, bata ka. Bakit ang sinasabi mo ay parang ganyan pa rin? Hahaha, Tio Lazy. 1 o 2 pilak sa isang buwan. Kasama na ang pagkain sa tindahan. Anong kalokohan na naman yan? Para kang tanga kung ngumiti. Kakakilala pa lang nila Izzy sa asawa niya. Namumula ang mukha niya at tumakbo na palayo. Itong bata ka, huwag mong asarin ang tao ng basta-basta. May gusto bang tao si Tio Lazy? Totoo ba o hindi? Sino ba naman? Hindi kaya ang kapitbahay naming si Xiuj? Kasama niyang lumaki mula pagkabata. Noong taong iyon, nagkasakit ang ama ni Xiuj. Tinanggap niya ang 5 leyang na handog ng kasal at lahat ay nagastos. Kapos ang pamilya ni Lazy. May sakit pa ang ama at ina, kaya wala siyang maibigay na pilak. Kaya naging ganito na ang pagkaantala. Noong nakaraang taon, ibinalik siya ng pamilya ng asawa at sinabing hindi siya maaaring magkaanak. Sa totoo lang, kumuha lang uli ang pamilya ng asawa niya ng mas mahusay. Ganoon pala, pareho pala silang may gusto. Hindi ito tama. Ikaw na bata, huwag kang basta-basta magkalat ng chismis, narinig mo ba? Hahaha, Lola, alam ko namang hindi ako sasawsaw sa ganyang bagay. Yuh! Yenen, ang tagal na nating di nagkita. Parang lumaki na ang batang ito. Bakit ganito pa rin ang tangkad? Mas gwapo pa si kuya. Bakit parang dalaga ka pang lumaki? Ay, nandito na ang mga tagabay. Pasok kayo, ngayong araw dito na tayo kakain. Pinsan, hindi ka ba pupunta sa bayan para mag-aral? Hindi na ako alis. Sa dami ng taong ginastos natin, hindi kakaunti ang nailabas na pilak ng pamilya. Lalong nawawala ang direksyon sa pag-aaral. Kulang kami ng taong magbabantay ng pera sa tindahan. Kung magbabasa ka lang ng banal na aklat, hindi ka ba mawawala ng gana sa pagiging kasosyo sa negosyo? Ikaw na bata. Karne ang tindahan ko at palaki ako ng karne. Ano nang ikahihiya ko roon? Pinsan, nakatikim ka na ba ng candy kong nilagang toyo na may maanghang na himaymay? Masarap ba? Masarap, sobrang sarap. Lalo na ang maanghang na himaymay, bagay na bagay kahit sa karne. Ang pangunahing asikasuhin ng tindahan ay mga order. Kapag umorder ang isang customer, ibalik mo lang sa nayon ang listahan ng paninda. Pagkahanda na ang lahat, ipapadala ko na ayon sa order. Ayon sa dami ng order, bibigyan kita ng bayad sa paggawa. Mas bagay sa akin ang trabahong ito. Binigyan kita ng kasama. Hindi siya marunong bumasa. Hindi lang siya hahawak ng talaan at magsusuri ng account, tuturuan mo pa siyang bumasa. Sabi ni Lolo, dapat makinig kayo sa ayos ni Yuhe. Huwag kang magpakapilosopo, hindi nakakatulong iyan. Sundin ko ang ayos ng pinsan kong si Yuhe. Kayo ang tatanggap ng tig-1 liyang bawat buwan. Pwede kayong tumira muna sa bakuran sa likod ng tindahan. Umuwi kayo sa nayon na magkakasama. Bukas ng makalawa, sabay tayong pupunta roon para buksan ang negosyo. Gusto kong makagawa ng kaunting ingay. Hahaha. Pangatlong tiyo at ikalawang lolo, maghugas muna ng mukha ang lahat at magpahinga sandali. Nakapakulo na sa kusina ang mantika para sa pagluluto, alam na. Sa susunod, bawasan mo na ang punta rito. Puro mga kalokohan lang ang sinasabi nila, walang saysay. Huwag mong dumisan ang tainga mo. Ate, hindi ka nila mababagay dyan. Lumapit ka, may sasabihin ako sa'yo. Mabait naman ang batang galing sa wushan na yon. Matalino siya, kulang lang sa lakas sa pakikipaglaban. Si Erhu, lakas at tapang ang dala. Magkaagapay silang dalawa, kaya naging maayos at ligtas ang lakad na ito. Napalibutan ng mga sundalo, kailangan pang siya sa atin ang karwahe. Nakuha ng tao ni Ginoong Lee ang isang papel na nakapaskil, kaya lang nakalusot sa checkpoint. Tiyo, naitanong mo ba kung sino ang taong kumukuha ng mga sundalo? Sadyang pinili iyon, ang punong kapitan na dumating kasama ang tagapamahala. Ito si Hudan at ang natira pang pilak, bilangin mo. Mauuna na akong bumalik sa kabayo. Mga kapatid, malapit na akong magkaroon ng sariling asawa. Ang matabang dalagang napili sa akin nang nagmula sa itaas na palapag. Erhu, mas mataba pa ang dalagang iyon kaysa sayo. Kapag nag-asawa ka na, siguradong mapapagod ang baywang mo. Kapag may asawa na, kahit sino mapapagod ang baywang, hahaha. Ano naman, sabi ni Erhu, kapag matagal na nakasakay sa kabayo, sumasakit at napapagod ang baywang. Tama, napapagod sa pagsakay ng kabayo. Nakalkula na ang sahod ngayong buwan. Kung kailangan mo ng pera, pwede kang humiram muna sa akin. Yuhe, umuwi ka na muna. Maliit na bagay lang naman ang mga ito. Sa hinaharap, sino pa sa buong kapitbahayan ang mga ngahas magsalita ng may pamamaliit? Huwag mo akong sisihin, hindi naman ako marunong makisuyo ng mukha. Lauer, bantayan mong mabuti si Yuhe. Marami ang tao sa kabayanan. Hindi pwedeng hayaan siyang mapag-iwanan, isang dalagang mag-isa. Kapag nalaman nilang ninakaw ang panyo ng dalaga, hindi pa tiyak kung sino ang nagtaksil kanino. Bilis, alis na tayo. Tio Razy, ito sina pinsang si Baizi at si Depeng. Ito si Tio Razy. Mula ngayon, kayong dalawa na ang magkatuwang dito. Yuhe, anak,
Nakilala na kita ng pinsan mo, at may apelyido rin ako. Ang tawag sa akin ay Lidonglay, o ano ba? May pangalan na agad na kilala. Sa baryo, tawag lang naman sa akin ay Shonzui. Dongjia, ipahanda mo na ang lahat ng kailangang ihanda. Ito ang pinsan ko. Dito na siya halos titira mula ngayon. Anumang mangyari, sabihin niyong lahat sa kanya. Pinapunta ng ginang si pinsan ko para ayusin ang silid. Hindi naman mukhang napakadilim na tahanan. Masarap magpa-araw at magpainit sa araw. Tio, dumaan ka rito. Pagliko lang, mararating mo na ang tindahan ni Su. Apo ni Laukaw. Kunin mo ang mga plakang ipinareserba ko at humanap ng maglalagay sa mga ito. Bukas magbubukas na ang tindahan natin. Tio, dalhin mo ito sa tindahan ni Su. Pinsan, dalhin mo ito sa panulukan ng kalsada para gawing dekorasyong may telang habi. Sabihin mo lang na bukas ang pagbubukas natin at imbitahan mo siyang dumaan. Amoy na amoy, mukhang hindi masama ang lasa ng tindahang ito, Ginoo Chen. Ito ang kita mo sa nakaraang 3 buwan. At kalahati pa ang naubos ng pinatuyong tofu at maanghang na steak. Ginoo, sa 3 buwang ito, kaunti lang ang nakuhang ligaw na ani mula sa bundok. Bihira na rin pumunta ang mga dating suki. Natuto na silang manghiram ng palusot. Kung dadagdagan pa kita ng 3 buwan, ganyan pa rin. Itigil mo na ang pamamalakad sa tindahang ito. Hindi ba ang binata ay si Dalagang Lim? Naamoy niya ang bango pero ayaw pa rin pumasok. Ang galing mo talaga, Ajin. Hindi ka ba masyadong maluwag ngayon? Bumaba ka at tingnan mo kung ano ang gustong kainin ng dalaga. Asikasuhin mo ng maayos. Isulat mo sa aking account ang lahat ng gastos, ha? Hindi ko alam kung ilang tao ang gustong kumain dito, miss. Ako ang tagapamahala ng Zengsu Pavilion. Pwede bang bigyan niyo ng mas murang presyo ang dalaga? Gusto kong umorder ng isang mesa ng pagkain. Ipakita mo sa akin ang menu ninyo. Kumusta naman ang lasa? Ate, huwag kang mag-alala. Kami ang numero 1 sa Zengsu Pavilion sa lasa dito sa bayan. Hindi magkakasiya ang isang mesa kung 130 liang hanggang 150 liang lang. Hindi mo naman pwedeng sabihin masarap lang o hindi. Sino bang kusang magpapakabigat ng bulsa para magbigay sa sarili niya? Ay naku, paano nasabi ng ate? Siyempre, sinubukan ko na. Bigyan niyo ako ng tig-1 kutsara ng bawat putahe. Kung hindi masarap, mahigit 100 liang ko ang masasayang lang. Mukhang dito lang sila papunta para kumain ng libre. Ate, ikaw ang unang nakaisip ng paraang ito. Sige na nga, hahaha. Ano ba ang ginagawa ko rito? Kumain ka na nga lang at huwag ka nang magreklamo. Maraming salamat talaga, boss. Boss, huwag kang mag-alala. Tikman mo ang pilak ko at tingnan mo kung magkano ang babagay. Magkano man, hindi bagay. Lin Yuhe, pumuslit ka na naman sa tindahan ko. Lilo Hua, anong ginagawa mo rito? Ari-arian mo rin naman ito. Saan man ako mapunta, nasasalubong ko ang tindahan mo. Itaas na ang mga putahe, gutom na ako. Bakit hindi pa umaakyat? Kailangan ko pa bang bumaba at personal na anyayahan ka? Matagal na ring hindi nagkita si Jin. Pumunta ka sa tindahan ko at mag-iwan ka ng mensahe. Sabihin mo lang na kumakain ako rito at huwag na akong hanapin. Ano raw? Sira ba ang isang ito? Lagi siyang sumisingit at walang galang magsalita. Lilo Hua, may regla ka ba at masungit ka ngayon? Ang tita ko kasi, napangasawa sa Jiangnan, 2 o 3 taon na akong hindi nakikita. Bakit mo pa tinatanong iyan? Sabihin mo na, paano ka napadpad sa wine house ko at naniniktik? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Narito ako para magpareserba ng mesa. Hindi ko pa alam kung alin ang masarap kaya gusto ko munang tikman. Nagbukas ako ng tindahan sa unahan. Bukas ang grand opening, nag-imbita ako ng ilang tao para magpareserba. Tingnan natin kung mapupuno ba. Kapag lumamig na, hindi na masarap. Matigas pa ang manok at hindi pa rin malambot ang karne. Hindi pa nalilinis ng husto ang dugo at tubig. Matanda na at hindi rin napansin ang tamang init. Masyadong maalat ang sahog. Matagal na nainitan, hindi na kinaya ng lasa. Erhu, bilisan mo at tingnan mo kami sa negosyo. Hindi pa ako nakakakain, maupo ka muna. Boss, dagdagan mo pa ang upuan ng 2 peres ng chopsticks. Ginoong Lee, busog ka na yata. Ano pa ba ang gusto mong gawin? Hehe, tingnan mo nga, busog ka na rin. May 2 pa akong hindi pa nakakakain. Sayang naman kung mauubos lang. Pabayaan mo na silang lumapit at kumain. Jin, pakiusap, takbo ka ulit. Puntahan mo si Kuya Biao at tawagin mo ang mga taga-baryo. Pag lumamig na, hindi na masarap kaya sige na. Yuh! Sa buong mesa, bukod sa tofu, wala kang maipupuna. Wala nang iba na mapupulaan mo. Dati na naman talaga, wala namang problema. At ayaw mo pang marinig ng iba. Kung ibibigay mo sa akin ang mga sangkap na ito, ang lulutuin ko ay siguradong mas masarap pa rito. Ituring mo na lang na pinakain ko ang pamilya mo sa mesa na ito. Ikaw na ang magprito ng ilan at tikman ko. Gusto ko ngang makita kung gaano kakagaling. Sige, magprito ka ng ilan at hindi masasayang ang oras. Boss, ihanda na ninyo ang mga sangkap para sa mga ulam na ito sa kusina. Aalpas ako ng isang kamay. Sabi mo hindi raw ito ninakaw na pagkain. Masarap ito. Ate, itong malaking meatball na ito, ilagay mo na sa mangkok mo at kainin mo na.
Tulungan mong ipasa ang mga putahe para matikman ni Lilohua. Dalhin mo rito ang kanin ko. Mas malupit pa ito kaysa sa luto ng kusinero sa wine house. Napakahusay ng pagkakagawa ni Lin. Mas maganda ang kulay kaysa sa amin. Mas masarap din ang lasa. Yuh! Ibigay mo sa akin ang mga lutong alam mo, boss. Binigyan na kita ng 2 mesa ng libre. Ibigay mo sa akin ang pambukas ng negosyo. Ko na ang bahala magpatawag ng tao para sa inyo. Sa ganitong handaan, mas masarap kung may kasamang suka. Kapag nalagyan na ng asin, pwede nang hangwin. Sabi ko, pag nailabas na, mas magiging malasa. Kapag mas umitim ang kulay, wala na akong gana kumain. Lumulubog na ang araw. Babalik na muna ako sa nayon, Lola Lin, dagdagan mo pa ang 2 lagay. Nasa kalye lang ang pwesto ko. Kamakailan lang dumating si Tiantian. Hindi ka ba natatakot na magkalat ako? Ito ang ulam natin ngayon, Lola Lin. Dalhin mo at kainin mo na sa daan. Bakit ngayon ka lang nakabalik? Sa tindahan, kapag abala, mas mabuting dagdagan ng ilang tao. Apo, bukas sumama ka sa amin at tingnan natin. Yuhe, paano ka nakakabili ng napakaraming gulay? Napakaraming pera niyan, ha? Ibinigay lang ng mga bumili, hindi namin binili. Hindi ako kakain, kayo na lang ang kumain. Bunso, magdala ka ng tig 2 mangkok para doon kumain. Simula ngayon, bawasan natin ang niluluto sa bawat kainan. Sayang naman kung masira. Yuhe, bukas sasama si Tio sa inyo papuntang lungsod. Ayos, Yuhe, gising na. Mag-aalas 4 na. Ang iyong tiyo at sila ay nakahanda na ang karwahe, hinihintay ka na. Ay 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 ay. 苏掌柜，致敬葛掌柜。又是你的事。 Ay 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 ay. Nakilala ni Lin Yuhe ang isang malaking tao. Lola Lin, bangon na po kayo. Hayaan mo, alagaan kita ng maigi. Yuh! Bakit siya nandito? Malamang si Lilohua ang nagpasundo sa kanya. Tingnan niyo, naroon si Wuzaizi. Haha! Ha, Yuhe, napunta ka sa akin. Binabati kita sa malaking pagbubukas. Naway umapaw ang kayamanan. Ayos, hahaha. Maraming salamat sa ama, ina, mga opisyal, at sa lahat ng mabubuting kaibigan na dumalo. Pahintulutan po ang nakatatanda na magsalita. Maligayang pagdating sa pamilya Lin sa lungsod para buksan ang negosyo. Laolin Trading. Nagbebenta ba ang tindahang ito ng pagkain o tela? Ano bang ginagawa ng batang ito? Ay. Ang ipinapakita mo sa amin ay mga lamesa na ito. Subukan mo, mahal na Ginoo, ang tindahan ito ay para sa pag-order ng mga paninda. Libo-libong kilo ang ihahatid ng libre kapag umabot sa 500 yen. Mga sample lang ang mga ito. Karaniwang binibili sa kabiserang lungsod. Hindi ko akalain sa inyo pala ito. Bawat tao, isang sulok. Hahaha, binibinili, pakiusap po kayong lahat na pumunta sa Zhengxiu Pavilion. Hahaha. Lin Yu, inaagaw mo ang mga kliyente ko sa lungsod. Hindi naman. Kukuha lang ako ng ilang mamimiling hindi na makapupunta sa kabayanan. Pag-usapan natin ang isang negosyo. Yodong, bakit pula ang mukha mo? Mainit lang ang mukha ko, sobrang init lang. Bukas, Kuya Biao, ikaw na ang bahala rito para sa inyo. Yuhe, huwag kang mag-alala, gagawin namin ng maayos. Sabi nila Easy, 2 araw ka raw hindi umuwi. Kaya mo pa ba? Wala naman, Sixiu po ang tumitingin dito para sa akin. Yuhe, sasama ako sa pagbabalik mo. Sige, ayusin mo muna ang mga gamit natin at umalis na tayo. Sabi nila Easy, binigyan daw ako ni Lola ng sakit ng ulo. Nabanggit ko na Sixiu pero ayaw niya. Ayaw niyang mapabilang sa mga tauhan ng pamilya mo. Talagang dalagang dalaga. Gusto kong pakasalan Sixiu. Nadulas ang kariton sa kanal.
Dahil hindi marunong magbasa si Yuhe. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, pero hindi pwedeng banggitin ang tungkol sa pagbalik na ito. Lola, kilala mo ba si Xiu at ang kanyang pamilya? Ano ba ang gusto mong gawin? Hihe, gusto kong maging matchmaker. Ikaw na babaeng chismosa, ano ba ang pinagkakaabalahan mo riyan? Gusto mo pa bang linawin ang usapan mo o hindi na? Kayo, huwag na kayong magsalita. Hayaan niyong si Yuhe ang magsabi ng malinaw. Ako ang magpapapunta kay Lola para maging matchmaker. Hindi ko na maipagpapatuloy ang usaping ito sa sarili ko. Si Lola na ang mag-isip ng mabuti tungkol dito. Hindi ibig sabihin na kung may dinadala ay tiyak na babae ang may kasalanan. Saan mo nabasa ang kalokohan na yan? Siyentipiko na, siguradong sigurado, baka naman hindi rin pala kaya ng lalaki. Hindi pwede, hindi ko pa narinig ang ganitong kasabihan. Kumakain din naman sila ng ordinaryong pagkain, nagkakasakit din ang lalaki. Unahan mo na siyang kausapin, tatay niya. Sino ba naman ang hindi gustong mapunta sa maayos na kalagayan ang sariling anak na babae? Tintik na bata. Sino ang nagturo sa iyo ng mga kalokohan na yan? Hahampasin ko sana ang bibig niya. Lola, bukas na natin pag-usapan ang sabi mo. Pagod na pagod ako buong araw. Sige na, pupunta ako para tingnan kung handa na ang tubig pampaligo. Huwag ka nang maligo ngayon. Kuskusin mo na lang ang katawan mo at matulog ng maaga. Ay, Lola, alam ko na. Aray, natakot tuloy ako. Buti na lang nakaiwas pa. Gabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Lola, galing daw sa loob ng balde na ito. Saan galing ang malaking balde na ito? Ipinadala raw ito ng maliit na karpintero sa nayon. Hindi na kasya sa bahay ang kasangkapan, tinanong kung bakit at inalis na lang. Ang ganda talaga ng balding ito. Pinahira ng langis kaya hindi tumatagas ang tubig. Binigyan ba ni tatay ng pera ang maliit na karpintero? Ibinigay na ni Lolo sa kanya, hindi niya kailangan pang sabihing magbayad ng sabay. Dagdagan pa ng 2 balde ng mainit na tubig at 1 balde ng malamig para timplahin. Huwag ka nang maligo ngayon. Pagod ka na buong araw, magmadali ka ng maligo at matulog. Maganda raw ang mga paninda sa maluwang na lugar. Ibinebenta ba? Noong mga nakaraang araw, dumaan ulit ang mga kasama na may kabayo. Hanapin mo raw si Liuzi. Pagbalik nila, ipaalam mo agad sa akin. Titignan ko kung ano ang nangyayari. Babae, huwag mo akong kamutin, makati na ako, haha. Lumamig na ang tubig, labas ka na, baka ginawin ka. Tara na, kumain na ang pamilya sa kabila. Tian. Gusto mo bang ikaw na mismo ang maging batang utusan? Ako mismo ang may gusto. Narinig kong nakakabusog ang pagkain sa bahay ng kabila. Bukas ng gabi pagbalik ko rito, tuturuan kita ng pagbasa at pagsulat, mas maganda pa. Salamat sa pagtanggap kay Tiantian sa bahay ng kabila at pagtuturo pa sa kanya magbasa. Bumangon ka na at tawagin mo si nanay para dalhin dito ang sinulid. Kuya, lalamig ang mga order na ito kung tatagal pa ang trabaho. Alam ko na, masyadong mainit dito. Lumabas ka na at mag-asikaso. Tunay na tunay, gunting talaga ang gagamitin para gawing damit ito. Hindi sa upuan, kundi sa bulsang tatahian. Ayon lang sa sukat na binigay ko, 50 piraso lang ang lalabas. Sayang naman ang ganda ng telang ito kung gagawing bulsa. Ang mga tao sa nayon ay gumagamit lang ng lumang damit para ipang-ayos. Binili ko ang telang ito para gawing bulsa. Kaya nga, pera na ang usapan. Sige, sundin na lang natin ang sabi mo. Kita mo, ganyan niya, pwede naman. Maayos ang tahi, malinis pati mga gilid. Hindi na kailangang masyadong pino, basta matibay at magagamit ng matagal, ayos na. Ay, nga pala si Dongjia. Kung hindi ka nagmamadali, ako na muna ang magluluto ng tanghalian. Kayong dalawa, mauna na kayo, hindi naman kailangan magmadali. Bakit hindi ko nakita si nanay kaninang umaga? Hindi ba't inutusan siya ni Lola para tumulong sa gawain? Ang kanluran ng nayon. Sabi niya, hayaan na lang si Xiugu na asikasuhin si Erlazi para makapagtrabaho siya ng payapa. Ang dami mong inaalala. Hindi mo lang alam kung paano magpahinga. Kapag pagod, magpahinga muna. Ano ba ang gusto mong kainin na ipagluluto ka ni nanay? Mga pork ear na ipinadala ni Tio, gawin nating malamig na salad, masarap at presko. Sige, kukuha pa ako ng 2 pipino at isasama ko sa ensalada. Lola, punta ka na raw sa bahay ni Xiu. Paano niya nakuha ang pahintulot ng kanyang ina? Ano pa bang magagawa niya? Siyempre, pumayag iyon.
Mas mabuti pa nga kung pumayag. 那可太好了。 Pero ang bagay na ito, kailangan pang pag-usapan ng maigi. Bunso, saan mo pa ba nalaman ang lugar na yan? 地方吗？ Tanda ko, nandoon lang sa bahaging ito. Hindi ko na matandaan kung alin doon. Alam ko, dahil nilibot ako ng kuya ko sa buong na yon. 全村 Talaga, kilala mo si Erhu, ang Suwail na anak. Alam ko, ilang sirang bahay lang naman iyan. Nga. Matagal ko nang alam yon. Sinusubukan ka lang naman nila. May tao ba sa bahay? Ako si Lin Yuhi mula sa nayon. Pasok ka. Ikaw ba yung dalagang galing sa kalapit na baryo? Opo, Ginoong Li. Magandang araw po. Bilisan mo, dumating ka sa mansyon ni Raichu. Wala siya sa bahay. Sino ba ang dumating, matanda? Magandang araw po, Lola Li. Ako po ang apo ng pamilyang Lin sa nayon. Mabuti, mabuti. Ang dating batang payat, dalaga na pala ngayon. Bunso, hindi ba mabigat yung dala mong basket? Halika, maupo ka muna sa loob. Ipaghahanda ko kayo ng tsaa. Ano bang sakit ni Lola Li? Bakit hindi na siya makatayo sa higaan? Nabalian ng binti si Lolo. Si Tia ay nagkasakit dahil sa takot at lamig. Sa kabila lang ako nakatira. Kapag lumabas si Raichu, lalapit ako para tumulong. Yelen, narinig ko na ang tungkol sa inyo mula sa tiyuhin ni Raichu. 听过你的事， Huwag mo nang ikalat. Ako kasi ay taong mahina ang loob. Enon, matamis. Tignan mo nga kung may tao sa labas. Wala. Mula ngayon, huwag mong sasabihin yan sa labas. Hindi pagkakaroon ng anak ay hindi naman kailangang kasalanan mo. Maaaring ang lalaki ang may diferensya. Kilala ko si Dr. Qin. Pwede kitang ipalibre para masuri ka. Sige, susundin ko ang sabi mo at titingnan ko. 去看看。 Sino ba ang pinuntahan mo? Uhaw na ako. Pumunta ka para bisitahin sina Eray at ang kanyang ama at ina. Wala silang mapagtagakulong na tubig. Napakahirap talaga ng buhay nila. Buti na lang at mabait at masunurin sila. Lola, nasaan naman si 我 Lolo? 阿爷呢？ Nasa huling pagpasok na siya sa bakuran. Walang gustong papasukin siya. Kaya si Lolo ang nagpapaandar sa mga gawain ito. Ikaw na lang ang huwag bumabarian. Sige na, hindi na lang ako bababa, ayos na ba? Ang pagkita ko ng pera ay para mapasaya kayo at makapagbigay ng ginhawa. Lolo, bukas lilipat tayo sa bagong bahay. Mamayang hapon, dadalhin ko sila sa karpintero sala. Pera ng karpintero. Ikaw na ba ang magdadala o sila na lang ang kukuha? Hayaan mo silang sila ang maghanap at kumuha. Hindi ko kabisado ang bahaging tabi ng palayan. Dahan-dahan lang. Huwag niyong ipagbanggaan. Nandito na. Ay, ang laki ng kahong ito, ang ganda. Kasya kaya dito ang gaano karami. Patungan ito ng mga damit. Isabit mo ang mga damit ng maayos at pantay sa bakal na patungan. Kapag nakatira sa maayos na bakuran, mas kailangan nating maging mabuti kay Yuhe. Talagang taos puso ang kabutihan ng kapatid ko. Ni isang silid ay wala. Bilisan niyong alisin ang lumang kaluluwang iyan. Pabayaan ng mga bata, ano bang ipagmamalaki nila?